Ginoong Lin, 1 buwan na lang ang natitira sa iyo. Bilang isang time traveler, nagkaroon ako ng komportableng buhay gamit ang mga alaala mula sa nakaraan kong buhay. Nag-asawa at nagtrabaho, ngunit nagbago ang lahat ng mag-5 taon ng anak ko. Brain cancer. Stage I. Hiwalayan na tayo. Ano? Hiwalayan? Naubos ko na ang pera para sa gamutan. Isinangla ko na rin ang bahay. Nagsusugal ka na naman? Wala namang lunas ang cancer, sayang lang ang pera. At may bitbit pa akong pabigat. Huwag mo akong idamay, kailangan maghiwalay tayo. Kasama mo ang bata, makakaabala sa pag-aasawa ko ulit. Anak mo naman si Meng Meng. Paano na siya kapag namatay ako? Paano siya mabubuhay? Anong pakialam ko sa kanya? Tapos na ang usapan. Huwag mo na akong hanapin. Tatay, nasaan si nanay? 3 araw na siyang hindi umuwi. Tumawag ako, pinagtabuyan niya ako. Bakit ayaw na sa akin ni nanay? May nagawa ba akong mali, Meng Meng? Ganoon ba ako kapangit sa kanya? Kung sasabihin ko ang totoo, magiging mahina ang loob ni Meng Meng. Hindi ko masasabi. Kasalanan ko lahat. Natalo ako sa sugal, pinagbayad ko ang nanay mo. Sinaktan ko pa siya, kaya umalis na lang siya. Meng Meng, ang nanay mo ang pinakamabuting ina sa mundo, mahal na mahal ka niya. Kasalanan ko lahat. Pasensya na, anak. Sa isang iglap nawala ang lahat. Para sa anak ko, kailangan kong mabuhay. Para sa kinabukasan niya. Inihanda ko na ang lahat ng landas para kay Meng Meng. Para maging pinakakinang na bituin siya. Pero para maging matatag siya, hindi ko sinabi. Para isipin niyang sarili niya ang gumawa ng lahat. At ako ang walang kwentang ama. Meng Meng. Meng Meng, sinundo mo ba ako? Ano ka? Milyonaryong kotse yan, hindi ka karapat-dapat. Meng Meng, ano nang gagawin mo? Suntok. Meng Meng, ako lang nagpalaki sa'yo. Bakit mo ginawa ito sa akin? Huwag ka nang umiyak-iyak. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako iniwan ng nanay ko. Hindi ako magtatagal ng 3 taon bago umabot sa sitwasyon ko ngayon. Sa loob ng 3 taon na iyon, may natulong ka ba kahit konti? Ikaw ang may kasalanan sa akin, lalo na kay nanay. Nakakadiri ka talaga. Meng Meng, Tumahimik ka. Ayaw kong makinig. Bukas ang Star Awards. Ay dedeklara ako bilang Triple Threat Queen. Sa araw na iyon, si Izang ng China Film ang mag-aabot sa akin ng parangal. Iyon ang araw ng pagtatagumpay ko. At araw din iyon ng Father's Day. Sana nandoon ka rin. bago ako mamatay. Para makita mo ang pinakamagandang sandali ng anak mo. Wala na akong pagsisisi. Edlin, bukas puno ng mga bituin ang awards night. Lahat ng dadalo ay mga sikat. Siya, isang probinsyano. Hindi bagay. At ayaw mo naman sa kanya, di ba? Dahil dyan, dapat talaga siyang pumunta. Bakit? Bukas, buong mundo ang nakatingin sa akin. Hindi lang para makita niya ang agwat namin ngayon, kundi para ipahiya ko siya sa harap ng lahat sa Father's Day. At ilantat ang lahat ng kasalanan niya. Ipo-public shame ko siya sa harap ng lahat.
Gusto kong malaman ng buong mundo na hindi siya karapat-dapat maging ama. Paborito mong mango cake ito. Lagyan kita. Lolo Lin, hindi ka naman nagkukulang sa pera o kapangyarihan. Bakit ka pa nagtitira sa ganitong lugar? Dito lumaki si Mengmeng. Mahirap iwanan. At saka, wala na akong masyadong oras. Masaya na ako kung dito ako mamamatay. Kumuha ako ng pinakamagaling na medical team sa buong mundo. Gagaling ka. Huwag kang mag-alala. Kung magpa-treatment pa ako, dagdag lang iyon ng ilang araw. Mas gusto ko pang panoorin si Mengmeng. Ang dahilan kung bakit ko kayo tinutulungan. Para matulungan niyo si Mengmeng pag wala na ako. Mula na magnegatibo, 18 si Lin Kimeng. Inulungan mo siya para umakyat ng paisa-isa. Hanggang maging isang napakagaling na artista. Pero hindi niya alam ang lahat ng tulong mo. Pa sa amin, sobrang unfair sa iyo. Hindi lang siya nagpapasalamat. Inuring ka pa niyang pabigat o kalaban. Dapat sabihin mo sa kanya ang totoo. Wala siyang ina mula pagkabata. Kaya normal lang na sumuway siya. Bilang isang ama. Kahit ako ang magdala ng masamang pangalan, okay lang. Kung sasabihin ko sa kanya ang lahat, ang tagumpay niya ngayon. Hindi dahil sa sarili niyang pagsisikap. Kundi dahil sa lihim kong tulong. Ang tiwala sa sarili na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Ay mawawasak lahat. Ero Ginoong Lin. Ang pagmamahal ng ama, hindi kailangan ng maraming salita. Gaano kahalaga ang Starry Night Gala bukas para kay Mengmeng? Alam niyo naman yon, di ba? Ayon sa utos ninyo, bukas ay kakatawanin namin ang industriya ng entertainment. Bilang pinakamataas na otoridad na dadalo, gagawin namin ang lahat para itaas ang pangalan ni Lin Kimeng. Pagkatapos ng bukas, siya ang magiging tanging Empress ng pelikula, telebisyon, at awit sa Dacia. Sige, wala nang ibang bagay. Uwi na kayo. Kung wala ang tulong ni Ginoong Lin, sa kakayahan lang ni Lin Kimeng, wala siyang karapatang tumayo sa posisyon niya ngayon. Si Ginoong Lin ay tahimik na nagsakripisyo, ngunit ang kapalit ay pagkakamali at pag-ayaw ni Lin Kimeng. Kaunti na lang ang oras ni Ginoong Lin kami, bilang mga tauhan niya. Hindi namin pwedeng hayaan siyang mamatay ng may hinanakit. Ang ibig mong sabihin, sa Starry Night Gala bukas, ipapahayag natin ang lahat ng ginawa ni Ginoong Lin. Ipaliwanag ang katotohanan sa lahat. Sabihin sa lahat ang totoo. Para malaman ni Lin Kimeng, ang lahat ng ginawa ni Ginoong Lin sa likod. Anong ginagawa mo? Bawal mag-park dito, umalis ka na. Ano ba? Sabi na bawal mag-park dito. Bakit nakapark ka pa rin? Hindi, yung mga nakakotse nakakapark. Itong electric bike ko, hindi pwede. Mga nakakotse, alam na nating mga importanteng tao, yan. Nakasira-sirang ibig ka lang, gusto mo pa ng magandang trato. Kapat-dapat ka ba? Pumunta ako para dumalo sa Starry Night Gala. Kataantaduhan, ikaw pa ang dadalo sa Starry Night Gala? Tumingin ka nga sa sarili mo sa salamin, anong itsura mo? Umalis ka na. Inimbita ako ni Binibining Lin Kimeng. Kung ayaw mong magkaroon ng problema, tingnan mo nga ito. Totoo nga. Tumayo ka dyan, huwag kang gagalaw. Huwag kang lalayo, hanggat hindi ako bumabalik. Binibining Lin, may nagdala nitong imbitasyon. Sabi niya, inimbita siya ni Binibining Lin. Etlin, Ako ang nag-imbita. Papapasukin ko na siya. Sinabi ko bang papasukin siya ngayon? Hintayin mo siya. Papasukin mo siya pagkalipas ng 1 oras. Pero mainis sa labas. Eh kung bisita siya, Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? hindi ko alam kung anong ginawa niya kay Miss Lin. Mukhang mahina ang katawan niya. Ang init-init. Nainitan na siya ng matagal. Siguro kaaway ni Miss Lin. Ayos ka lang ba? Okay lang. Pasok ka na. Salamat.
Miss Lin, reporter ako ng Daxia News. May oras ka ba para sa taunang eksklusibong interview ng taong pinakatanyag? Miss Lin, may pelikula ako na isa bilyong puhunan. Pwede ka bang maging bida? Miss Lin, inimbita ka ng Hollywood bilang unang babaeng bida mula sa Sina. Interesado ka bang makipag-usap? At Lin, dumating na siya. Alam ko. Mukhang masama ang pakiramdam niya. May sakit kaya siya. Serves him right. Maliit na pambabastos lang, nahirapan na siya. Talagang walang kwenta. Pupunta ba tayo? Huwag. Hayaan mo siyang makita ang kasikatan ko ngayon. Habang siya'y parang basurang walang nagmamalasakit. Nakatingala lang sa liwanag ko mula sa sulok. Para makita niya ang agwat namin ngayon. At Lin, tingnan mo. Si Boss Zhang at ang grupo niya ang may hawak ng kinabukasan ng lahat sa showbiz ng Daxia. Hindi ko inaasahang ganito sila kaimportante sa akin. Dumating pa sila ng personal. At Lin, napakalaki ng kinabukasan mo. Boss Zhang. Lolo Lin, ayos ka lang po ba? Boss Zhang, bakit sila pumunta kay Linyang? Etlin, hindi ba't sinabi mo na si Lin ay isang taong walang kwenta at mababa? Paano niya nakilala ang tatlong iyon? Lolo Lin, ayos ka lang po ba? Okay lang. Si Lin Kimeng, sariling ama niya ang dumating. Pinaupo pa sa sulok. Sobra na, Lolo Lin. Mukhang masama ang pakiramdam mo. Samahan na lang namin kayong magpahinga. Hindi na kailangan. Sa huling mga araw ko, gusto kong mas maraming beses pang makita si Mengmeng. Bakit mo pinipilit, Lolo Lin? Mas masama pa ang itsura mo kaysa kahapon. Si Lin Kimeng kaya ang may gawa ulit? Boss Zhang, Director Zhao, Idol Lu. Hindi ko inakalang makararating kayong personal dito. Napakalaking karangalan para sa akin. Patawad sa aking hindi magandang pagtanggap. Ang hindi magandang pagtanggap mo ay para sa iyong ama, hindi ba? Sinabi mo sa kanila ang masasamang bagay tungkol sa akin. Mengmeng. Wala akong sinabi. Kung hindi mo ginamit ang aking pangalan para mambola, paano ka mapapansin ng tatlong ito? Pasensya na, Boss Zhang. Huwag mong isipin ang mga sinabi niya sa iyo. Huwag mo itong dibdibin. Tama na. Ama mo siya. Boss Zhang, hindi mo alam. Bagamat ama ko siya, hindi niya kailanman ginampanan ang tungkulin ng isang ama. Ginagamit lang niya ang relasyon namin para makuha ang inyong atensyon. Huwag kang mapapaloko sa kanya. Walang hiya. Alam mo ba si Lin? Mengmeng, nagkakamali ka. Medyo masama ang pakiramdam ko. Ang tatlong ito ay mabait na dumalaw sa akin. Itigil mo na ang iyong mahinang pag-arte. Akala mo ba maawa ako sa iyo? Nakakatawa. Sasabihin ko sa iyo kung malaman ko ulit. Na gumagamit ka ng aking pangalan para mambola, hindi kita patawarin. Boss Zhang, magsisimula na ang seremonya. Pasensya na, hindi ko kayo masasamahan. Pagkatapos, dadalawan kita para magtagay. Lolo Lin, nakakagalit talaga itong si Lin Kimeng. Si Mengmeng sa mga nakaraang taon ay nakaranas ng maraming hirap kasama ko. Hindi ko siya sinisisi. Masaya na ako na inimbitahan niya ako ngayon. Ibig sabihin, may lugar pa rin siya sa puso ko. Mengmeng. Ngayon, nakikita kitang nasa sentro ng atensyon. Naging sulit ang aking pagsisikap sa kalahati ng buhay ko. Sana pagkatapos kong mamatay, ay mabuti sa iyo ang mundo. Nakahanda na ba ang mga reporter? Ang mga reporter mula sa mga pangunahing balita ay handa na. Mabuti. Sa harap ng 6 bilyong tao sa mundo, ilalantad ko ang kanyang pangit na mukha. Ang kanyang bulok na buhay ay lubusang ilalantad sa liwanag. Linyang, handa ka bang murahin ng libo-libo? Ito ang regalo ko sa iyo para sa araw ng mga ama. Maligayang pagdating sa taunang Starry Night Gala. Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo. Ang bida ng gabing ito, 25 taong gulang pa lamang siya. Nanalo ng mga pangunahing parangal sa loob at labas ng bansa. Pinakamahusay na aktres sa Oscar. Pinakamahusay na babaeng mang-awit sa Grammy. Ang nag-iisang kumpletong nanalo sa kasaysayan. Siya ang pinakadakilang babaeng artista ng ika-negatibo, 21 siglo. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Lin Kimeng. Diyosa, Diyosa, Diyosa. Hinanglin sa langan ng pelikula, telebisyon at musika. Wala kang katulad sa mga tagumpay mo ngayon. Maari mong sabihin ikaw ang pinakadakilang triple threat king sa kasaysayan. Kaya, lahat ay nagtataka sa iyong napakalaking tagumpay at kagalingan. Ano ba talaga ang nagtulak sa iyo upang umabot sa kinaroonan mo ngayon? Ang put. Ano? Tama. Ang put ko sa aking ama ang siyang nagtulak sa akin na umabot dito. Sinasabi ko ito dahil ang aking ama
ay isang taong labis na makasarili at napakababa. Ano ba ang nangyayari kay Lin? Kahit na ano pa ang mangyari, ama pa rin siya ni Lin Yang. Nga, hindi tama na sirain ang sariling ama sa harap ng publiko. Lumaki ako sa isang mayamang pamilya. Meron akong inang labis na nagmamahal sa akin. Ngunit dahil sa kasakiman at katangahan ng aking ama, naubos ang lahat ng pera ng pamilya. At sinaktan pa niya ang aking ina. Noong ako ay 5 taong gulang, pinatakbo niya ang aking ina. Sabihin ninyo ang taong ganito. Karapat dapat bang maging ama ko? Ano? Naubos ang pera ng pamilya. At pinalayas pa ang ina ni Lin? Kaya pala ang ama ni Lin ay isang salot pala. Dahil sa impluensya ng aking ama, mahina ang aking mga marka sa paaralan. Ngunit sa kabutihang palad, mataas ang aking talento sa musika. Isang araw, may talent scout na lumapit sa akin at nangako ng kontrata sa isang kumpanya. Upang pumasok sa showbiz. Akala ko ang madilim kong buhay ay magkakaroon na ng liwanag. Ngunit ang aking ama ay tanging mga salitang mapanghama. Ang ibinabato sa akin. At hinila pa ang aking kontrata. Muntik na niyang wasakin ang pangarap kong maging artista. Walang tulong mula sa kumpanya, nahirapan akong magsimula. Ngunit sa aking walang humpay na pagsisikap, sa wakas ay sumikat ako sa pag-arte. Galit ako sa kanya. Ngayon, sa harap ng lahat, ilalantad ko ang kanyang pangit na mukha at ipapahayag ang kanyang mga kasalanan. Puputulin ko ang aming relasyon bilang mag-ama. Nais kong malaman ng lahat na nakakahiya ang magkaroon ng amang tulad niya. Si Lin pala ay may ganoong kasamang ama? Hayop talaga. Mas masahol pa sa hayop. Ang hirap ng pinagdaanan ni Lin. Isang magandang bulaklak na sumibol sa putikan. May napakagandang anak, hindi pa pinahalagahan. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi ito sa inyo ngayon, bukod sa pagputol ng aming relasyon, ay para sabihin sa inyo ang isang bagay. Kahit na mayroon kang amang cute, kaya mo ring magtagumpay sa sarili mong pagsisikap. Napaka-inspirasyon talaga ni Lin Chanhao. Kahit na sobrang hirap ang pinagdaanan, gusto pa ring magbigay ng lakas sa iba. Napakagaling talaga. MS Lin, narito rin ba ang iyong ama? Pakilipol ang aking munting ama, si Lin Yang. Meng, inimbitahan mo ako. Para lang ba ako hiyain? Kung lalaki ka talaga, tumayo ka dito mismo. Hinayupak, may lakas pa ng loob na pumunta. May ganoong gandang anak, di pa pinahahalagahan. Hindi ka karapat-dapat maging magulang. Ito ba ang edukasyon ng mga magulang sa Dacia? Kung ikukumpara sa amin sa kanluran, basura talaga. Kung anak sa kanluran si MS Lin, mas magiging magaling pa siya ngayon. Talagang lahat-lahat, mas mababa ang Dacia sa amin. Sayang ang napakagandang potensyal. Meng, Lolo Lin, huwag kayong kikilos, kami na ang bahala. Sobrang labis na ito. Hindi alam ni Lin Kaimeng kung sino ang nagdala sa kanyang kinaroroonan ngayon. Lolo Lin, panahon na para sabihin ang katotohanan. hindi ko inakala na ang 20 taon ng paghihirap ay magbubunga ng ganitong puot mula kay Meng. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. O kung paano ako mali ang pagkaintindi ni Meng. Anak ko pa rin siya sa huli. Kung ito ang magpapatatag sa kanyang loob. Bilang ama, buong puso kong tanggapin ito. Sige, akyat ako sa entablado. Lolo Lin, Anong pag-aarte ni Lin Yang? Gusto mo makita ng lahat ng itsura mong ito para kaawaan ka? ikaw pala ang gago. Buti na lang hindi naapektuhan si MS Lin. Kung hindi, ikaw ang magiging pinakamalaking salarin sa kasaysayan. Anong pagpapanggap na may sakit-sakit? Mabuti pa nga kung mamatay ka na lang agad. Lin Yang, tumigil ka sa pagpapanggap. Lin Yang, nagustuhan mo ba ang regalo ko sa araw ng mga ama? Lin Kaimeng, ama mo siya, kung may kunting konsensya ka man lang. Hindi mo dapat kausapin ang iyong ama ng ganyan. Gagong tulad niya, hindi ka dapat maging ama ko. Lin Kimeng, hindi mo talaga naunawaan ang lahat ng ginawa ni Lolo Lin para sa iyo. Si Ji Lin ang pinakadakilang ama sa buong mundo. Gago ka talaga, niloko mo pa sina Boss Zhu. Talaga gago. Wala akong. Tumahimik ka. Ginoong Sang at Director Zhao, bagamat kayo ang nanguna sa industriya ng entertainment. Hindi ninyo talaga alam ang sitwasyon, isa siyang maliit na kaibigan. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Anak kanya, dugo at laman niya. Hindi dapat ikaw ang magsasabi kung karapat-dapat siya o hindi. Mali ka dahil anak nga niya ako. Kaya walang mas may karapatan kaysa sa akin, ang aking paglaki. Hindi siya nagbigay ng kahit anong tulong. Isa siyang ganap na maliit na kaibigan. Binibining Lin, sinusuportahan ka namin. Ang ganyang maliit na kaibigan ay nararapat lang murahin. Bago ako magnegatibo 18 taong gulang. Walang liwanag o pag-asa ang buhay ko. Madilim at malabo ang kinabukasan. Kung hindi dahil sa pambihirang talento sa sining, na nakalikha ng invisible wings na sumikat sa internet.
At nakapasok sa industriya ng entertainment, nagbago ang kapalaran, kundi nasirain na sana niya ako. Ang ibig mong sabihin, pabigat sa iyo ang iyong ama. At sa sarili mong kakayahan ka nakalaya sa putik. Kung hindi dahil sa pambihira kong talento at matatag na pagkatao, paano ako magkakaroon ng tagumpay ngayon at siya bilang ama? Hindi nagbigay ng kahit anong tulong. Sinubukan pa akong hilahin sa putik, gawing katulad niya. Tama, ang tagumpay ni Binibining Lin ay dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Mahirap isipin. Sa ganitong masamang kapaligiran, iba siguro ay nabigo na. Sa malungkot na pagkabata, nakabangon pa rin si Binibining Lin. Naging tanyag na bituin, karapat-dapat siyang tawaging alamat. Dapat sana'y nanguna na si Binibining Lin, ngunit dahil sa mangmang na ama, naantala siya na maraming taon. Kung mas maaga siyang nadiskubre ng talent scout, baka mas mataas pa ang naabot niya. Noong 18 taong gulang si Binibining Lin, isang awiting Invisible Wings ang sumikat sa buong mundo. Hindi pangkaraniwan ang buhay niya. King Lu, naiintindihan mo na ngayon ang tagumpay ko. Lahat ng ito ay dahil sa aking pag-agaw sa pagkakataon. At siya, isa lang siyang walang kwentang pabigat. Sa ganitong mahirap na sitwasyon, nakalikha pa rin ng Invisible Wings. Isang masigla at positibong awitin, dapat aminin. Hindi lang pambihira ang talento sa musika ni Binibining Lin, kundi mayroon ding matibay na determinasyon. Napakahirap ng pinagdaanan ni Binibining Lin. Malaki ang epekto ng Invisible Wings sa musikang Sino. Sa susunod na 20 taon, mahirap nang may makalampas pa rito. Lalo pa ito'y nilikha ni MS Lin noong 18 anyos pa lamang siya. Isang awitin. Tiyak na nagtataka kayong lahat kung paano nakalikha si MS Lin ng ganitong awitin habang nasa isang napakadilim na kapaligiran. Paano niya nagawa ito? Noong bata pa ako, napakalaki ng takot na iniwan sa akin ng aking ama. Mula nang umalis ang aking ina, araw-araw siyang lasing. Madaling araw na umuwi, sinasaktan at minumura ako. Takot na takot ako noon. Nawawalan na ng pag-asa. Lagi kong iniisip. Dapat ay may mas maliwanag at mas magandang kinabukasan ako. Kung mayroon lang akong mga pakpak na hindi nakikita, na magdadala sa akin palayo sa kadilimang ito, kay ganda sana. Tatay. Bakit ka naman umiinom na naman? Ako ang tatay mo, wala kang pakialam kung uminom ako. Maganda, ubos na ang alak ko, bumili ka nga ng 2 bote. Bakit ang iba ay may mabubuting ama? Na pag-uwi ay masaya at mainit ang pagsalubong. Ako, tiis sa mura mo at kailangan pang bumili ng alak para sa iyo. Ama mo ako. Anong problema sa pagbili mo ng 2 bote ng alak? Tanggalin mo yung pangit mong headphone. Araw-araw yung mga kalat na yan. Ilang beses ko na sinabi. Kapag nakita ko pa yan, sisirain ko lahat yan. Bakit ako ipinanganak sa ganitong pamilya? Bakit may ganitong klaseng ama? Karapat-dapat naman ako sa mas mabuting pamilya. Sa mas mapagmahal na mga magulang. Makakalaya rin ako sa lahat ng ito. Sawa na ako sa masamang amang ito. Sawa na sa madilim na buhay na ito. Pero ang tanging nagawa ko noon ay sumulat. Nang awiting magpapalakas sa loob ko. Kaya nilikha ko ang mga pakpak na di nakikita. Nang una kong marinig ito, nakita ko lang ang pag-asa at sigla. Hindi ko nakalasin ko ng mga pakpak na nakita ay may ganitong kahabag-habag na kwento. Naku, ang tindi ng pinagdaanan ni MS Lin. Sa kabila ng lahat, nakabangon pa rin siya. At nakasulat pa ng isang obra maestra. Hindi ka panipaniwala. Maaring sabihing isa siyang bihirang henyo. Lin Kimeng, akala mo ba, noong 18 anyos ka pa lang, kaya mo nang sumulat ng mga pakpak na di nakikita, isang awiting sumika? Boss Lu, totoo nga ako ang sumulat noon. Mali ka. Ang ama mo ang sumulat nito para sa iyo, Boss Lin. Pasensya na, hindi na kita masusunod ngayon. Ilalabas ko na ang katotohanan. Hindi mo dapat tiisin ang ganitong hirap. Paano nangyari yun? Kilala sa buong mundo ang galing ni MS Lin sa musika. Nakasulat ng ganito, pero ang kanyang ama ay hindi lang bastos at nananakit sa pamilya, kundi nalulung pa sa pag-inom, walang kahit kaunting talento sa musika. Hindi ako naniniwala na siya ang nakasulat ng kanta na ito. Si Lu Chanwang ang pinakamagaling na hari sa Chinese music scene ngayon. Sa tagumpay sa musika, mas mataas pa kay Miss Lin. Pero bakit niya sinasabing Invisible Wings? Lu Tianwang, tingnan mo ang itsura niya, mukha bang nakasulat ng kanta na ito. Kahit paano mo siya ipagtanggol, walang saysay. Alam mo ba, ang bagong teknolohiya ng memory extraction nakakaimbento lang. Memory extraction. Ito ay ang pagkuha ng malalim na alaala mula sa utak ng tao para mapanood. Gusto mong i-extract ang memorya ni Linyi? Tama. Linyang, handa ka na ba para sa paghatol? Hindi, huwag. Bakit natatakot ka? Kahit ano ang gawin mo sa tatay, huwag lang ipa-play, okay? Lin Kaimeng, hindi ko inaasahan na gagawin mo ito kay Linyi. Pero mabuti na lang, Linyi, hayaan mo siyang makita ang totoo. Lu Tianwang, mukhang naloko ka ng husto. Linyang,
Para sirain ako, ilang masamang bagay na ang sinabi mo tungkol sa akin. Etlin. Kumpleto na ang extraction ng memorya. Agley, Hindi, huwag. lumabas na ang resulta ng pagsusulit ngayon, napakababa ng nakuha ko. Tinutukso ako ng mga kaklase. Ang buhay ko sa hinaharap ay tiyak na madilim, magiging isang hamak na insekto. Gusto kong baguhin ang lahat ng ito. Kung magiging isang malaking bituin ako. At lahat ay sisigaw para sa akin, ang ganda sana. Sayang, wala akong kakayahang gawin ito. Ni hindi ko kayang sumulat ng kahit kalahating linya ng kanta. Mengmeng, pasensya na, kasalanan ng tatay. Dahil gusto mo talagang kumanta. Tutulungan ka ng tatay na maging pinakamakinang na bituin para mahalin ka ng lahat at makanta mo ang pinakamalakas na sarili mo. Ano nangyayari? Totoo pala ang sinabi ni Lu Tianwang, at mukhang mabait si Lin Yang kay Lin Tianhao. Noong mga panahon na iyon, mababa ang grado ni Miss Lin, at dahil sa pag-alis ng kanyang ina, nasaktan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, at nahulog sa kalungkutan at pagkalito. Hindi makaya ni Linye na makita ang kanyang anak na babae na mawalan ng pag-asa. Para tulungan siyang bumalik ang kumpiyansa, nagpasya siyang sumulat ng isang kanta para sa kanya. At mula rito, sinimulan ni Linye ang landas ng kanyang anak patungo sa pagiging bituin. Lu Tianwang, maaga pa para magkonklusyon, hindi ba? Mengmeng, huwag nang ipatuloy yan. Tigilan mo, nakita niyo ba yan? Nahihiya na tong cute na to, humihingi ng tawad. Ipagpatuloy mo. Saan galing yang kanta? Ikaw kumakanta. Hindi ako marunong kumanta. Sabi ko na nga ba, hindi ka marunong kumanta. Eh yung narinig kong musika kanina? Baka ginawa ko yun sa panaginip. Sinong napahintulot na hawakan mo gitara ko? Papa, nakatulog ka kasi kaya. Huwag kang magkunwari na nagmamalasakit ka sa akin. Sawan ako sa peking pagmamahal mo. Papa, hindi ganun yon. Tama na. Hindi ako katulad mo, isang walang kwentang lalaki. Magiging sikat ako balang araw, igagalang ng lahat. Sa oras na yon, wala na tayong koneksyon. Mengmeng, kung gusto mong maging artista, tutulungan kita ni Papa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Nagawa ko sa panaginip yung magandang kantang yon. Ibig sabihin, isa akong natatanging musikero. Sa limitadong pananaw mo, pabigat ka lang sakin. Ibigay mo sa akin yung gitara. Iniisip ko pa kung paano ibigay kay Mengmeng yung lyrics. Mukhang di na kailangang mag-alala. Nagawa ko rin. Bakit ka pumasok? Mengmeng, hindi ko inakalang ganito ng galing mo. Siyempre naman, akala mo ba katulad kita? Isang walang silbing tao. Mengmeng, pwede bang huwag mong sabihin yan kay Papa? Tumahimik ka. Lumabas ka. Ganito pala nagsimula yung unang kanta ko. Anong nangyari? Yung Invisible Wings? Siya pala talagang sumulat. Walang kinalaman si MS Lin. Isang kantang puno ng pag-asa at inspirasyon. Galing pala sa kite na to. Parang aksidente lang pero talagang plano mo lahat. Pinagawa mo sa akin tong kanta para lumakas loob ko. Yung Invisible Wings na to. Pa sa anak na babae, dapat ni Emarlin. Pa sa umpisa ng career niya sa showbiz. Pero narinig ni MS Lin habang tulog. Akala niya, galing sa talento niya, gawa sa panaginip. Pa hindi masiraan ng loob ang anak, tiniis na lang ni Emarlin. At dahil sa kantang yon, talagang binuksan ang pinto patungong showbiz. Pero dahil dito, sobrang taas ng tingin niya sa sarili, hanggang sa gusto niyang gamitin ang kantang ito para iwanan ang pasanin na ama niya. Ang tatay mo, buong puso ang pagod para sa'yo, tahimik na nagsumikat sa likod. Kahit ninakaw mo ang gawa niya, walang reklamo. Ikaw naman, tingin mo siya'y pabigat, kalaban. Sabi mo kute lang siya, hindi karapat-dapat maging tatay mo. Wala siyang ginawang masama sa'yo. Lin Kaimeng, ngayon, nagsisisi ka na ba? Gusto mong kunin ang alaala ni Lolo Lin. Paamurahin ng libo-libong tao. Ngayon, ikaw ang napahiya. Anong genius na binata? Wala si Lolo Lin, wala ka.
Ngayon alam mo na kung bakit pinigilan ka ni Lolo Lin. Nakunin ang alaala para sa huling respeto sa'yo. Talaga bang mali si Lolo Lin kay Linyang? Kung ganun nga, hindi lang si Linyang ay hindi cute. Siya pa ang pinakadakilang ama sa mundo. Paano mo nasabing ikaw ang sumulat ng kantang ito? Meng Meng. Gusto ko lang tulungan ka. Ganyang makasariling cute, paano ka matutulungan? Kung hindi para tulungan ka, para kanino? Kung para sa sarili ni Lolo Lin, bakit hindi niya nalang kantahin ang kanta? Meron ka bang nating ngayon? Kaya hindi niya kinanta. Dahil isang kanta lang ang kaya niyang gawin. Wala siyang talino. Takot lang siyang mahuli. Ginagamit lang niya si Atlin para maging genius na babae at kumita. Pero hindi niya alam na si Atlin ang tunay na genius. Atlin, lahat ng narating mo. Dahil sa'yo, wala siyang kinalaman. Ganyan ang iniisip mo noon. Hindi. Kahit ikaw ang sumulat ng kanta, ano naman? Hindi mababago na cute ka. Naalala mo ba nung sumikat ang kanta? Pinunit mo ang kontrata ko, sinira ang showbiz ko. Kung talagang mahal ni Linyang si Lolo Lin, bakit niya agawin ang unang pagkakataon niyang sumikat? At muntik pang matanggal sa showbiz. Kute lang talaga si Linyang. Huwag nating palitan ang katotohanan na kite siya. Dahil lang sa nagbigay siya ng kanta kay Lolo Lin. Lahat ng ito ay sadyang paghihiganti mo sa akin, di ba? Akala mo ninakaw ko ang kanta mo. Kaya sisirain mo ako, pinunit mo ang kontrata ng scout sa akin. Winasak ang pangarap kong maging artista. Mula noon, hindi na kita tinawag na ama. Dahil hindi ka karapat-dapat. Mas masahol pa sa hayop. Kung hindi niya pinunit ang kontrata ng scout, hindi lang ganyan ang narating ni Lin Chanhao. Noong pinunit niya ang kontratang iyon. Para sa ikabubuti mo lang iyon. Sinira niya ang kontrata ko para sa ikabubuti ko. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na sana akong nakalipad sa langit. Hindi mo talaga naintindihan ang nangyari. Ano, natatakot? Kung gayon, sabihin mo sa akin. Paano naging para sa ikabubuti ko ang pagkapunit ng tweet kong ito sa kontrata ng scout? Zhang Yu. Ipagpatuloy ang pagkuha ng memorya. Sandali, pasensya na Miss Lin. Pagkatapos lumabas ang aming programa, may isang ginoong nakipag-ugnayan sa amin. Siya ang unang nag-scout sa inyo, ang sikat na talent scout na si Kin Haiji. Narito na siya ngayon sa aming programa. May sasabihin siya sa inyo. Papayag ba kayong pumasok siya? CJ, Tara na, sikat na talent scout na si Kin Haiji. Linyang, tumanda ka na. Ginoong Kin. Siya pala ang kilalang si Kin Haiji. Siya ang nag-scout kay Lin Kemeng noon. Ang nagpakilala kay Lin Kimeng sa publiko. Kung wala siya, baka hanggang ngayon, nakatago pa rin si Lin Kimeng. Napakagaling na makita si Lin Kimeng sa dami ng tao. Pero bakit siya narito? Ginoong Lin, matagal tayong hindi nakita. Bakit ka nandito? Siyempre para kondenahin ka. At masaksihan ang paglantad ng mga cute mong gawain. Noong ako ay scout ni Ginoong Kin, binigyan niya ako ng kontrata sa isang entertainment company. Ikaw ang pumunit noon, ikaw ang pinalayas siya sa bahay. Ginoong Kin, buti na lang nandito kayo. King Lu, alam na ninyo ngayon. Naniloko kayo nitong cute na ito, di ba? Kahit si Ginoong Kin na direktang nasangkot ay hindi na makapagpigil. Ginoong Kin, nooy lubos akong nagpapasalamat, ngayon ay nagpapasalamat pa rin ako. Salamat sa pagtulong sa akin, Linyang. Ngayon, nag-isip ka na ba kahit kalahati? Lahat na nakakaalam ng katotohanan. Itinutuloy ka nilang lahat ng taga sa kalsada, sinisigawan ng lahat. Meng Meng. Alam na ng tatay ang mali niya, hayaan mo na siyang umalis, okay? Ano, kinakabahan ka? Bumalik ka sa loob. Ginoong Lin. Lin Kimeng, bakit mo ganoon tratuhin ang tatay mo? Guro Kin, nagkakamali ka ata. Hindi ka ba pumunta rito para sirain siya? Sinong nagsabing pumunta ako rito? Para sirain si Ginoong Lin? Ako ay pumunta rito para sirain ka. Lin Kimeng, Sisiraan mo ako, Guro Kin. Nagkakamali ka ata. anong nangyayari? Bakit sinisiraan ni Kin Haiji si Lin Kimeng? Hindi ako nagkakamali, ikaw ang nagkakamali. Lin Kimeng, tunay kang walang utang na loob. Malinaw na mayroon kang napakabuting ama tulad ni Ginoong Lin. Ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Alam mo ba ang ginawa niya para sa iyo? At sa harap ng napakaaming tao, ininsulto mo siya. Ginoong Lin. Sa aw na ito ko lang natuklasan, nagkakamali talaga ako noon sa iyo. Kaya sa aw na ito, naintindihan ko na ang iyong pagsisika. Ikaw ang pinaka. Dakilang ama sa mundong ito. Huwag nang magsalita pa. Hindi, Ginoong Lin. Ikaw ay nagdanas na napakaraming kahihiyan.
Hindi ko maaring hayaan ang isang taong kasing buti mo na magdanas ng napakaraming hira. Kailangan mong ipaalam kay Lin Kimeng ang lahat ng iyong ginawa. Anong nangyayari? Si Haiji at si Haring Lu, bakit lahat sila ay nasa panig na ni Linyang? May lihim ba rito? Guro Qin, ano ba talaga ang sinasabi mo? Alam ko na. Tiyak na nilinglang ka ng maliit na ito. Tulad ng paglilinglang kay Haring Lu, nagsasabi ng masama tungkol sa akin, di ba? Linyang, napakasama mo talaga. Ikaw pa ang ama. Malinaw na ikaw ang gumawa ng lahat ng mali. Bakit kailangang balikarin ang katotohanan? Nagbibintang kay Atlin. Gusto mo ba talaga siyang sirain? Hindi naman ako nilinlang ni Ginoong Lin. Labis akong nabigo sa iyo, paulit-ulit na nagsasabi ng masama tungkol sa akin sa ibang tao. Gusto mong sirain ako sa araw na pinakamaliwanag ko, di ba? Hindi ka karapat-dapat ng tao, lalo hindi ka karapat-dapat ng ama. Meng Meng. Hindi ganoon. Ikaw ang ipinagmamalaki ng tatay, sana nga ay magtagumpay ka. Paano ko naman sisirain ang iyong tagumpay? Hanggang dito na lang ang lahat ngayon. Huwag nang magsalita pa. Ginoong Lin, bakit mo pa ginawa yon? Nga. Tahimik ang pagmamahal ng isang ama. Pero si Lin Kimeng, sobra na siya. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang sakripisyo mo para sa kanya. Ginoong Lin, pasensya na talaga. Ngayon, hindi ko kayang sundin ang sinabi mo. Huwag kang magpanggap na mabait sa akin. Lin Kimeng, ano ba yung sinasabi mong kalokohan? Linyang, hindi ko alam kung paano mo. Na-brainwash ang mga to para tulungan ka. Kung dati to, siguradong nasira na ang pangalan ko dahil sa'yo. Pero ngayon, may memory extraction technology na. Malalaman na ang katotohanan. Nakakagalit talaga. Akala ko ba kite si Linyang? Dapat lang mawala ang ganyang tao. Suportado ka namin, Lin Chanhao. Suportado ka namin, suportado, suportado. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon, hintayin mo. Meng Meng, huwag. Tumahimik ka. Lin Kimeng, hindi ka pa rin naniniwala sa amin? Sage. Patunayan ng katotohanan, excited akong makita kung paano ka. Magsusorry kay Lolo Lin, ipagpatuloy ang memorya ni Lolo Lin. Bakit hindi ka nag-aaral ng kultura? Huwag mo akong pakialaman, sasali ako sa talent show. Sasali sa talent show. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ko sasabihin sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako sangayon. Estudyante ka pa lang. Dapat pagtuunan mo ng pansin ang pag-aaral, walang kultura. Walang silbi ang mga kalokohang yan. Gusto kong sumali. Magbasa ka. Galit ako sa'yo. Ito ang pinakamalaking ebidensya na basura si Linyang. Nahingik siya kay Lin Chanhao. Makitid ang isip kaya gusto niyang sirain si Lin Chanhao. Ang kit-kit, swerte lang sa isang kanta. Akala mo kung sino ka na, gusto mo pang sirain ang career ni Lin Chanhao. Nahihiya akong maging anak mo. At mananatili lang sa puti. Pero swerte, nakita ako ng talent scout. Bakit? Nanay, kung nandito ka lang, tutulungan mo ko, di ba? Kailangan kong umahon sa putikan. At mabuhay ng maayos. Hoy, Ti. Ang ganda ng kanta mo. Bakit ngayon ko lang to narinig? Ito ang original kong kanta. Original. Woo, ang ganda ng pagkakagawa. May mga pakpak akong di nakikita na nagdadala sa akin, lumilipad sa pag-asa. Ang mga lyrics ng kantang ito, mula sa emosyon nito, at sa imaheng nabubuo, napakasagana at napakayaman. Salamat, Tito, ikaw ay. Ako ay talent scout. Bonso, mula sa iyong itsura, at sa iyong kakayahang gumawa. Bagay na bagay kang maging artista. Gusto mo bang maging artista? Gusto na gusto. Ang pinakamalaking pangarap ko ay maging artista. Mabuti. Mukhang wala ka pang 18 taon, di ba? Baka pwede mo akong dalhin para makilala ang iyong mga magulang. Kakausapin ko sila. Nandyan lang ang bahay namin, dalhin kita. Ginoong Lin,
Napakabuti mong ama. Napalaki mo ang isang napakagandang anak na babae. Interesado ang aming kumpanya sa kanya. Gusto namin kontratahin at ipromote siya. Gagawin siyang malaking bituin. Kapag pumirma siya sa aming kumpanya, bibigyan ka namin ng 5 milyon. Ito ang down payment. Mabibili mo ang perang ito ng isang mansyon o ng mamahaling sasakyan. Hindi ito maubos sa loob ng mga dekada. Tatay, magkakaroon na tayo ng pera. Hindi mo na kailangang maghirap. Paumanhin. Hindi kami interesadong pumirma. Kailangan pang mag-aral ng mabuti si Mengmeng. Hindi kami pipirma sa anumang entertainment company. Ngunit ito ang pinakamagandang pagpipilian para sa iyo at sa iyong anak. Lumabas ka. Tatay, bakit? Gusto kong maging artista, gusto kong pumirma. Pakinggan mo naman, kailangan mong igalang ang desisyon ng bata. Ginoong Lin, Bakit? Bakit hindi mo ako pinapayagang pumirma? Ano ba ang alam mo? Umirma ng ano? Sinira mo ang pangarap ko, kinamumuhian kita. Ano pa ang masasabi mo? Ikaw ang humadlang sa pangarap ko. Ikaw ang sumira sa akin. nakakainis talaga. Si Lin Chanhao, kumuha lang ng isang kanta niya. Nagsimula na siyang mainggi sa tagumpay ng kanyang anak na babae. Hindi siya karapat-dapat maging ama. Matigas ang ulo, marumi, mapakunwari. Ang mga magulang sa Sina ay napakamarumi. Kumpara sa magandang bansa namin, napakalayo ng agwat. Ama. Ang ganyang ama, dapat lahatin ng lahat. Ano pa ang masasabi mo? Kahit dalhin mo pa siguro Kin para siraan ako, ano ang magagawa nito? Hari ng musikalu, hanggang ngayon, naiintindihan na ninyong lahat, di ba? Lin Kimeng, bulag ka na. Panoorin mo ito, magsisisi ka. Zetinong, nandito na ang lahat ng ebidensya. Hindi ka pa rin ba natatanggap? Hindi ko talaga maintindihan, ano ba ang ginawa ng taong ito sa inyo? Bakit niya siya sinusuportahan ng ganito? Sino ang maniniwala na siya ay isang dakilang ama? Ellen YNG, sinisiraan mo si Atlin sa likod niya. Kaya ganito ang tingin sa kanya ni Altino at ng iba pa. Karapat-dapat ka bang maging isang ama? Ang aminin sa harap ng lahat na ikaw ang nagkamali. Napakahirap ba talaga? Huwag mo akong payagang mag-sign, malinaw na inggit ka at gusto mong kontrolin ako. Malinaw na ang katotohanan, ano pa bang ibang dahilan? Zetinong, ipinapangako ko sa inyo. Kung totoo ang sinasabi niya, gagawin ko ang kahit ano. Kahit mag-quit ako sa showbiz o lumuhod, tatanggapin ko. Don Inan, huwag kang magsalita ng ganyan. Sige, ikaw ang nagsabi nito. Nandiyan. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo nang kunin ang memorya. Ako ang may kasalanan sa lahat, aminin ko ang lahat. Ngayon ka lang aamin? Huwag kang magkunwari na kawawa. Ganyan ka dinaya ni Zetinong at ng iba, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa lahat ang totoong nangyari. Tingnan natin ang katotohanan. Lo Ellen, hayaan mo siyang makita. Ipagpatuloy ang pagkuha ng memorya. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari kay Zetinong. Sana hindi kayo magsisisi sa huli. Ginoong Ellen, Bakit nandito ka pa? gusto ko sana makipag-usap muli sa inyo tungkol sa 5 milyon. Pwede kang bumili ng kahit ano sa halagang iyan. Kung kulang pa, pwede pa nating dagdagan. Wala nang pag-uusapan. 6 milyon, okay ba? Lumabas ka. Ito milyon. Lumabas? Alam mo ba na masisira mo ang buhay ng anak mo sa ginagawa mo? At alam mo ba kung ano ang mawawala sa kanya? Ang alam ko lang, pag nag-sign ang anak ko, ipapasok siya sa pag-aalok ng inuman. At kailangan siyang manatili sa kumpanya 365 araw sa isang taon. Iyon ang tunay na pagkasira, bata pa siya. Pagkatapos mag-sign, mabubuhay siya na parang manika. Hindi ko ipagpapalit ang kinabukasan ng anak ko para sa pera. Lumabas ka. Kapag naging sikat na artista, bakit mo pa isipin ang ibang bagay? Kaya YNG, tanga ka talaga, may malubha ka ng sakit. Mas mabuti pang magtrabaho ang bata para kumita. Kung anak ko yan, papayagan ko siyang agad na magtrabaho para kumita. Tumahimik ka. Sasabihin ko sa iyo, kung gusto mong magtagumpay sa showbiz, kailangan talagang pumirma ng kontrata sa kumpanya. Sasabihin ko sa'yo. Basurang entertainment company para umangat sa showbiz. Parang panaginip lang yan. Kung hindi siya pipirma sa kumpanya, hindi siya lalabas. Kung walang kumpanyang magtataguyod sa kanya ngayon, wala nang pagkakataon sa mga susunod na taon. Sasabihin ko sa'yo. Basta nandito ako. Magiging world-class genius si Mengmeng. Magiging. Pinakakinang nabituin siya. Ano ba iniisip mo? Ikaw na isang ordinaryong tao lang. Paano mo siya gagawing world-class genius? Nababaliw ka na. Totoo pala lahat ng sinabi ni Linyang. Pinunit niya ang kontrata ni Queen Lin. At mahal pa rin niya si Queen Lin kung pumayag si Lolo Lin. Maaari na siyang mamuhay ng mayaman agad. Pero para sa kinabukasan mo, hindi pumayag si Lolo Lin.
Naiintindihan mo na ngayon ang pagmamahal ni Lolo Lin, di ba? Paano nangyari yon? Talaga bang para sa akin yon? Kung talagang mabait si Lolo Lin gaya ng sinasabi mo, bakit hindi niya kinuha ang pera para mamuhay ng maayos? 7 milyon yon. Sinong mabait ang tatanggi sa 7 milyon? Lin Kaimeng, hindi ba't lagi mong sinasabi na niloko ka ni Lolo Lin, na hindi kanya minahal kalanman, at kinukuha lang niya ang bawat sentimo mo? Ano ang masasabi mo ngayon? Lin Kaimeng, sinabi mong sinisiraan ka ni Ginoong Lin sa likod mo. Hindi talaga niya ako niloko. Pero ngayon, ano pa ang masasabi mo? Kung pumirma si Lolo Lin, kukontrolling ka ng entertainment company na to. Wala kang pagkakataong makapag-aral. Walang tigil na paglahok sa iba't ibang programa at palabas. Gagatasan nila ang bawat sentimo mo. Mauubos ang suporta ng publiko sa'yo. Mawawalan ka ng pagkakataong matuto at umunlad. Kapag nalaman ng agency na wala ka ng pakinabang, itatapon ka nila ng tuluyan. Wala ng kahit kaunting exposure. Hindi talaga balak ni Ginoong Lin na saktan ka. Mali ka talaga. Sa akin ba lahat ng pagkakamali? Hindi ko inakalang ginawa ni Linyang ang napakaraming bagay para kay Lin Kimeng. At tiniis pa ang masasamang pangalan. Napakabuting ama niya. Hindi ka kailanman sinisi ni Papa. Ako ang may kasalanan. Hindi ko na ipaliwanag ng maayos. Tumahimik ka. Aminin ko, hindi mo ako pinirmahan sa isang talent agency. May konting pag-aalala sa akin. Pero ito'y makitid lang na pananaw mo. Hindi mo talaga tiningnan ang malayo. Alam mo ba kung gaano kahirap nang walang tulong ng agency? Gaano ako kagsikap para umabot dito? Ikaw ang sumira ng daan ko. Darating din ang araw na lilitaw ang galing ko. Magkakaroon ng maliwanag na kinabukasan. Kung hindi maganda ang agency na ito, magpalit na lang tayo. May makikita tayong patas na kontrata at handang tumulong kay Atlin. Gusto mong lumipat ng agency? Lin Kimeng, nasa industriya ka na rin. Dapat alam mo kung ano ang haharapin mo. Magbabayad na malaking termination fee. O baka makipag-away ang mga agency, tuluyang may tago. Kung ganun, sisirain ka talaga. Sinabi mo makikita ang pananaw ni Ginoong Lin? Iyon ang pinakamalaking insulto sa kanya. Alam mo ba ang sinabi ni Ginoong Lin? Basta nandito ako. Si Mengmeng ay magiging isang henyo habang buhay. Siya ang magiging pinakakinang na bituin. Ginoong Lin. Nagawa mo ito. Si Lin Kaimeng, kahit walang agency. Umabot sa tuktok. Ang pagmamahal mo sa kanya. Parang isang planadong chess game. Sa una, delikado ang bawat hakbang, pero talagang tiis at pasensya. Lahat ng ito, para kay Lin Kimeng. Mga ka. Ginoong Lin. Tama ba talaga ang ginawa ni Linyang? Lahat ng ito, para kay Binibining Lin. Tingnan mo kung gaano na siya kasikat ngayon. Ibig sabihin, kung umabot siya dito, dahil din kay Linyang? Mali. Swerte lang si Linyang. Kung hindi dahil sa talino ni Binibining Lin, paano siya abot ng walang tulong ng agency? Huwag mo nang brainwashin si Atlin. Umasenso si Atlin dahil sa sarili niyang sikap. Wala itong kinalaman kay Linyang. Baka tama ka, pero huwag mong isipin na magpapasalamat ako. Ang pagtanggi mo sa kontrata, mukhang para sa akin. Pero talagang makitid ang isip, takot kang umalis ako at mawala ang ari-arian ko. Bakit naman magnanakaw ng ari-arian si Lolo Lin? Ito ang katotohanan. Naintindihan ko na kung paano mo nilinlang sina Boss Lu. Ibig sabihin ba ang tagumpay ko ngayon? Lahat ay bunga ng iyong mga kamay. Katawa-tawa, ang aking tagumpay ay walang kinalaman sa iyo. Tama, kahit naswertehin ka at nakasulat ng kanta para kay Atlin, swerte na hindi mo siya napirmahan. Pero ano naman ang ibig sabihin noon? Hindi naman siguro lahat ng tagumpay ni Atlin sa hinaharap ay dahil sa iyong paghubog. Tama, sa edad na 17, si Lin Chanhao ay nakalikha ng 3 hit na kanta. Sa edad na 18, sumali sa pelikula at nanalo ng Best Actress. Ang ganitong biyaya. Normal lang na umangat sa anumang kapaligiran. Walang kinalaman kay Linyang. Sa halip, kung wala ka, mas mataas pa sana ang narating ni Atlin. Ikaw ay likas na sakim, duwag, at mabagsik. Si Atlin, sa halip na maapektuhan, ay sumikat ng kahanga-hanga. Walang kahit anong masamang bisyo. Nakaharap sa araw, ngunit hindi nalalamig sa kapwa. Banayad at malambing. Sa harap ng kasamaan, gumanti ng malakas, ito ba ay itinuro mo? Ang pananaw ni Miss Lin sa mundo ay halos perpekto. Ang kanyang pananalita at kaalaman, naging required subject para sa mga mayamang henerasyon sa maraming bansa. Nagpapanatili ng kalinisan sa gitna ng karumihan. Hindi nagbago ang oras sa hirapan. Hindi nagbago ang disiplina sa kamatayan. Sa aking paglaki, wala kang itinuro sa akin. Kasama ang paghubog ng pananaw, pati na ang pagiging tao. Kasama ang lahat ng kakayahan. Siya mismo ay isang sira, paano niya ako tuturuan? Mahirap isipin ang paglalakbay ni Lin Chanhao. Gaano kahirap, siya ay nagmula sa kahirapan. Lumanas ng lahat ng paghihirap, ngunit pinilit niyang maging ang pinakamagandang bulaklak. Ang taong tulad ni Lin Chanhao, kahit saan siya ipanganak, maaari pa rin siyang umangat kahit walang pagpapalaki ng kanyang ama. Maaari pa rin siyang maging matagumpay. Minsan ang mga bata ay may walang hanggang potensyal. Ngunit nasasayang ng mga magulang, lalo na ng mga walang alam na ama. Ang kanyang ama ay mukhang mabuti. Ngunit pagkatapos nito, lubusang naging masama at pagkatapos,
ang henyong potensyal ni Miss Lin sa paglikha. Sabay nating saksihan ang pagbagsak ni Lin Yang at ang pag-akyat ni Miss Lin. Sinira ni Lolo Lin si Lin Kimeng. Sa susunod, makikita ninyo kung ano ang pinakadakila at pinakamatinding edukasyon sa mundo. Makikita ninyo ang isang simpleng babae. Mula sa lugar na hindi naabot ng liwanag, nagsimulang umanga. Pinagningas niya ang liwanag ng panahon at naging walang hanggan. Ang pinakadakila at pinakamatinding edukasyon. Luwang Tianwang, sa susunod, magiging bigo ka. Makikita mo ang isang maliit na magandang ama. At ang aking pag-akyat. Bumalik na si Mengmeng. Mag-drop out ako at papasok sa showbiz. Ano ang sinasabi mo? Hindi ako sang-ayon. Bakit? Dahil hindi ka pa karapat-dapat. Huwag mong isipin na dahil nakagawa ka ng kanta, ang galing-galing mo na. Swertihan lang yan, akala mo talaga genius ka na. Bakit mo ako ginaganito? Bakit mo ako hinahamak? Para sa ikabubuti mo lang ito. Tama nga ang sinabi ni Lin Chanhao. Sinira ni Lin Yang si Lin Chanhao. Yung ibang magulang, iniisip kung paano palakihin ang anak. Pero siya, sinisiraan si Lin Chanhao. Tumahimik ka. Alam kong gusto niyo ipagtanggol si Lin Yang. Sasabihin niyo mag-focus sa pag-aaral. Pero pagkatapos, pinagtatabuyan at pinapalo niya ang mga kaibigan ko. Inagaw niya lahat sa akin. Lin Yang, sabihin mo sa akin, ito rin ba ay para sa ikabubuti ko? Pinagmamalupitan pa ni Lin Yang ang mga kaibigan ni Lin Chanhao. Mengmeng, labas tayo. Ipapakilala ko sa'yo ang ilang bagong kaibigan. Pero hindi ko sila kilala. Ayos lang yan, mag-usap lang kayo, magkakilala na kayo. Malapit na tayong graduate, kailangan nating makilala ang maraming kaibigan. Kung hindi, kaawa ka, may iwan ka sa lipunan. Hintayin mo ako, pupunta na ako. Anong ginagawa nyo? Ito, kaklase namin si Mengmeng. Kaklase. Anong kaklase? Bakit mo ako sinasaktan? Bakit mo ako pinapalo? Sasaktan kita. Kapag nakita kitang hinahanap si Mengmeng ulit, babasagin ko ang mga binti mo. Baliw. Lin Kaimeng, wala ka ng mga kaibigan sa hinaharap. Kapag kumalat yon, sino pa ang magiging kaibigan ko? Ganito ba talaga, ayaw mong maging masaya ako? Gusto mo bang mag-isa lang ako, walang kahit isang kaibigan? Ano ba ang nagawa kong mali? Bakit mo ako pinarurusahan ng ganito? Mga masasamang impluensya. Pinagbuhatan pa ng kamay ang kaklase ni Lin Chanhao. Ang gago talaga nitong tao. Bulag ang edukasyon sa Dacia, sa magandang Amerika namin. Sinusuportahan ng mga magulang ang mga anak na makipagsalamuha at maglaro. Ito lang ang paraan para mahubog ang personalidad ng bata. Pero sa Dacia nyo, nakikita ko puro pagpigil. Iminumungkahi ko ang preschool education sa Daxia. Dapat kumuha ng mga Amerikano, tanging kami lang ang makakatulong sa inyo na turuan ang mga bata. Lutian Wang, nakita niyo ba? Dahil sa kagagawa ninyang, ang buong sistema ng edukasyon ng dakilang siya ay pinabulaanan. Ito ba ang dakilang ama na sinasabi ninyo? Linyang, ang kite-kite mo talaga. Hindi ka karapat-dapat maging ama, lalong hindi ka karapat-dapat maging mamamayan ng dakilang siya. Ang taong katulad mo, bakit hindi ka na lang mamatay? Tumahimik kayong lahat ang sasabihin ko. Ang ginawa ni Linyang ay hindi ko makatawan. Sa buong edukasyon ng dakilang siya, karamihan sa mga magulang ay matagumpay pa rin. At kahit wala kang mabuting ama, maaari ka pa ring magtagumpay sa sarili mong pagsisikap. Tama, tulad ni Lin Chanhao, na natiling dalisay sa gitna ng karumihan. Mahirap isipin, sa ilalim ng edukasyon ng kite-kite na ama, kung paano nagkaroon ng liwanag sa puso at umahon si Lin Chanhao. Ito ay isang himala talaga, nagkaroon ng liwanag sa puso. Walang takot, likas na banal, mali ka. Ang pananaw mo sa buhay ngayon ay dahil may nagbuhat ng pasanin para sa iyo at humahang sa lahat ng hirap para sa iyo. Tulad nitong mga kaklase mong nagyaya sa iyo. Akala mo ba pinaalis sila ni Lolo Lin? Wala kang kaibigan. Mali. Ano, talaga bang para sa ikabubuti ko, Linyang? Ikaw mismo ang magsabi, paano mo ako pinabuti? Ipagpatuloy ang pagplay ng memorya. Lin Sui, anong nangyari sa iyo? Hindi ba sinabi mo madaling lokohin si Lin Kimeng? Putang ina, nasapa pa ako dahil sa iyo. Hindi ko rin alam. Ganoon pala kagalit ang ama ni Lin Kimeng. Diretso na napak. Nakausap ko na ang mga tao sa KTE. Nadadalhin natin si Lin Kimeng uminom mamayang gabi. Ngayon, anong gagawin mo? O kaya bumalik tayo ulit. Kapag wala ang tatay niya sa bahay, lokohin natin si Lin Kimeng para lumabas. Ano sa tingin mo? Maglakas loob ka. Tumayo kayo ng maayos. Dito, nagbibiro lang po kami. Sasabihin ko sa inyong lahat. Kung magbabalak pa kayong lokohin si Mengmeng, papatayin ko kayo. Paano ito posible? Hindi sila pumunta para makipaglaro sa akin, kundi para lokohin ako na uminom kasama nila. Hindi ko inakala si Lin Yang. Ang mga taong ito ay mga hamak na tambay lang. Kung hindi nag-ina si Lin Yang, baka nasira na ang buhay ni Lin Chanhao.
Baka mali nga ang akala natin kay Linyang. Lin Kaimeng, ngayon pa, sinasabi mo na wala kang kaibigan dahil kay Lolo Lin. Pinoprotektahan ka niya, pero ikaw, walang utang na loob. Palagi mong pinagkakamalian si Lolo Lin, hindi niya sinasabi sa'yo. Ayaw lang niyang makita mo ang karumihan ng mundo. Gusto lang niya na mayroon kang pusong laging nakatingin sa liwanag. Walang taong likas na banal. May mga taong nagpapasa ng hirap para sa'yo. Ang pusong ito ay mula kay Lolo Lin. Paano kaya nalaman ito ni Linyang? Hindi ba't wala siyang pakialam kay Lin Kimeng? Si Lin Kimeng ang pinakamamahal ni Lolo Lin. Paano niya hindi papansinin? Pa sa kaligtasan ng anak niya, kahit salita ng bata. Iniisip niya ng paulit-ulit. Isipin mo, para sa paglaki ni Lin Kimeng. Gaano kahirap ang pinagdaanan ni Lolo Lin, at hindi pa siya naiintindihan. Lin Kaimeng. Hindi ba ito ang pinakamamahal sa ama? Mali ako sa'yo ngayon. Pero bago ito, karapat-dapat kang maging isang perpektong ama. Pero pagkatapos, bakit mo sinabi sa'kin? Ang mga masasakit na salita, bakit mo ako kinamumuhian? Bakit? Pang-10 ka sa huli sa klase, nanonood ka pa ng ngeye. Nakakahiya ka. Mas mabuti pa to kaysa sa'yo. Bakit mo ako kinamumuhian? Bakit mo ako binababa? Binababa kita. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Sige na. Ayaw ko nang kausapin ka. Ikaw, walang patutunguhan ang buhay mo. Bakit mo ako ininsulto? Bakit? Dapat akong magtagumpay, dapat akong umalis dito. Ipapakita ko sa'yo, mali ka. Ako ang pinakamagaling. Nakakainis, sinong ama? Ang magsasabi ng ganyan sa anak niya? Aw pa ba siya? Pagkatapos mong insultuhin ako, mayroon na akong layunin. Mula noon, nagsumikap akong mag-aral. Bumangon ako at lumikha ko ang Kanta Daoksiang. Mula rito, magiging estranghero na tayo. At ikaw, isang ipis lang na naghihintay ng awa. Muli kong sisimulan ang buhay ko. Ngayon, umangat si Lin Chanhao. Hindi kayang isipin ni Linyang. Gaano kagaling ang anak niyang hinamak niya. Sino ang nagsabing walang patutunguhan si Lin Chanhao? Ito ang pinakamalaking katatawanan na narinig ko. Ang kantang Ricefield Fragrance, ang pinakamagandang patunay sa talento ni Sister Lin. Paano kung sabihin kong ang kantang Ricefield Fragrance ay gawa rin ni Lolo Lin? Impossible. Mukha ba siyang makakagawa ng ganitong kanta? Original na gawa ko talaga ang kantang ito. Linyang, akala mo ba isang swerteng kanta lang na Invisible Wings? Ay maaagaw mo na ang lahat ng talento ko. Impossible. Yang, tamang-tama, uminom ka muna. Hindi na, kakaluto ko lang para sa anak ko. Pupunta pa ako sa construction. Yang, sobrang sipag mo naman. Umaga, food delivery, paggabi na dapat kumakain na. Sa construction ka naman, inaabuso mo sarili mo, no? Ang galing-galing na ng anak mo, magiging artista na. Pirmahan mo na, kumita ka ng malaki. Bakit mo pa ginagawa ang mga ganitong mahirap na trabaho? Mag-enjoy ka na lang. Mag-asawa ka pa ng college student, mas mabuti yon kaysa ngayon. Bata pa ang anak ko, hindi ko siya papagtrabahin. Siya nga, napakatigas ng ulo niyan, kaya hirap siya. Hindi talaga para sa kanya ang maginhawang buhay. Nga, mula nang mag-release siya ng huling kanta, mahigit kalahating taon na, wala pa siyang bagong kanta. Halatang naubusan na ng talento, matigas lang ang mukha niya. Sa tingin ko, ngayon, siguradong nagsisisi na siya, na tumanggi siyang pumirma noon. Nga, nagpapakamataas pa. Inom tayo. Mag-enjoy tayo habang buhay. Salamat, boss. May trabaho pa ba ngayong gabi? Meron, pero payo ko sa'yo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, masisira ang katawan mo. Okay lang. May tuition fee ang anak ko. Kulang pa ako. Ang hirap ng buhay. Salamat, boss. Linyang, mahirap ba ang buhay mo? Hindi naman mahirap. At least may anak ka kumpara sa iba. Maswerte ka na. Mengmeng, ibibigay ko sa iyo ang kantang ito, Ricefield Fragrance. Para sa iyo. Ang mahal kong anak. Ano? Hindi ba si Divine Singer Lin ang gumawa ng Ricefield Fragrance? Bakit kay Linyang na ngayon? Nga. Sa panahong ito, hindi pa nailalabas ni Divine Singer Lin ang kantang ito. 2 kanta na ang nagawa ni Linyang. Ang galing-galing niya talaga, at ang laki ng pagmamahal niya kay Divine Singer Lin. Ako ang gumawa nito, bakit ikaw ang kumakanta? Parang Invisible Wings lang, bakit mo ako mahal ng ganoon? Pero bakit mo nasabi sa akin ang mga salitang yon? Bakit? Paano ang totoo? Malinaw na ngayon. Gusto lang ng tatay mo na magbigay inspirasyon sa iyo.
Ling Kimeng, nandiyan na ang katotohanan. Baka nagkamali ka talaga. Ginoong Lin, pasensya na, nag-assume ako agad, nagkamali ako sa inyo. Kayong perpektong ama. Ling Kimeng, dapat kang humingi ng tawad kay Ginoong Lin. Ling Kimeng, gusto mo si Ginoong Lin ay mapulaan ng lahat. Pero hindi mo inakala, ikaw ang nahihiya ngayon. Hindi ako naniniwala, ang lambing mo kasi. Paano ka magiging ganito kagaling? Imposibleng mahal mo ako ng ganito. Wala naman talagang kinalaman sa iyo ang kanta na ito. Tama. Baka noong ginagawa ito ni Atlin, narinig ni Linyang. Kaya nangyari ito. Mga ginoo, may proseso si Atlin sa paggawa ng rice fragrance. Nga, based sa dati niyang interview. May inspirasyong kwento ang kantang ito, Atlin. Bakit hindi mo ipakita ang alaala mo para makita ng lahat? I-play para makita ng lahat ang totoo. Pasensya na, pasensya na. Ling Kimeng, bulag ka ba? Pasensya na, hindi sinasadya, lilinisin ko, okay. Mahal ang dami ko, gawa sa order, mahigit 100K. Anong silbi ng paglilinis? Tay, tignan mo siya. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak ko. Pasensya na, pasensya na. Lumuhod ka, hindi mo ba naiintindihan? Grabe naman, babayaran ko na lang ang dry cleaning. Libo-libo ang dry cleaning, may pera ka ba? Ang mahal naman. Tay, tignan mo, ayaw magbayad, ayaw humingi ng tawad. Lumuhod ka sa anak ko. Ano po, Boss Lee? Guro, Nadumihan niya ang damit ng anak ko. Pinapaluhod ko siya. Hindi naman labis. Siyempre hindi labis, Ling Kimeng. Bakit hindi ka pa lumuhod sa anak ni Boss Lee? Ayaw sumunod. Alam mo ba kung sino si Boss Lee? Malaking shareholder siya ng eskwelahan. Kaya mo ba siyang awayin? Isang salita lang ni Boss Lee, tanggal ka na. Sa lipunan ngayon, wala kang diploma. Anong magagawa mo? Malapit na ang college entrance exam. Gusto mo bang sirain ang sarili mo? Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Kung hindi, hindi lang kita itatanggal. Gagawin kitang hindi makakahanap ng trabaho sa buong Jiangcheng. Anak, kontento ka na ba? Sa susunod, kapag nakita mo ako, dapat nakayuko ka. Tatay, ang bait-bait mo. Ikaw ang pinakamabuting tatay sa buong mundo. Nga pala, maligayang araw ng mga ama. Salamat. Tara na. bakit araw-araw ka umiinom? Ikaw pa ang magsasabi sa akin. Walang pasok ngayon? Bakit ka umuwi? Araw ng mga ama ngayon, walang pasok. Araw ng mga ama? Sige, lutuan mo ako ng 2 masarap na ulam. Ako rin magdiriwang. Bakit lahat sila may mabuting tatay, ako wala? Lahat sila, ipinagtatanggol ang anak, minamahal ang anak. Ikaw naman, galit ako sa'yo. Ang pag-aalaga mo sa akin ay tama lang. Kung hindi mo ako alagaan, sa home for the aged ka ba mag-aalaga ng iba? Walang utang na loob. Sige, kahit magboluntaryo ako sa home for the aged. Mag-aalaga ng hindi ko kilala, hindi kita alagaan. Sige, pumunta ka. Pupunta nga. Ang bait talaga ni Meng Meng. Araw ng mga ama ngayon, bakit hindi ka umuwi para samahan ang tatay mo? Wala akong tatay. Nag-away ba kayo ng katay mo? Makinig ka sa lola, umuwi ka at kausapin mong mabuti ang tatay mo. Walang problema na hindi malulutas. Lola Lee, hindi mo naiintindihan ang buhay ko. Wala na ang nanay ko. Hindi rin mabuti ang tatay sa akin. Ngayon niya, pinalayas niya ako. Galit ako sa kanya. Malamang hindi mo lang naiintindihan. Maniwala ka sa lola, walang magulang sa mundo na hindi nagmamahal sa anak. At walang problema na hindi malulutas. Anak, kwentuhan kita. Gusto mo bang makinig? Gusto ko. Noon, nakatira ako sa probinsya. May puno kami ng mangga. Ang paborito kong gawin pag uwi galing eskwela ay amuyin ang amoy ng palay at sumunod sa ilog. Araw-araw, naglalaro ako kasama ang mga kaibigan. Kahit pag-uwi sa gabi, pag pinagalitan ako ng magulang, hindi ako umiyak. Hihiga ako sa bukid at titingnan ang mga alitap-tap. Para akong katulad nila, nakakaliwanag, nakakalipad. Wow, ang ganda. Lagi akong nainggit sa buhay ng mga tao sa lungsod. Nainggit ako sa mga bata sa lungsod. Makikita nila ang mga matataas na gusali. May iba't ibang buhay sila. Ano ang nangyari pagkatapos?
Pagkatapos, umalis ang buong pamilya namin sa probinsya. Doon ko lang nalaman na ang lahat ng pinapangarap ko, lahat ng meron ako, wala na. Hindi na ako makakatakbo sa tabi ng ilog na may amoy ng palay. Hindi na rin ako makakapagpahinga sa ilalim ng mga dayami na tutulog habang hinahangin. Ngayon ko lang naunawaan, ang tahanan noon ang tunay na kagandahan. Wala na ang amoy ng palay sa buhay ko. Sa mundo, huwag masyadong magreklamo. Mas mabuti pa tayo, may mga kamay apaa tayo, malulusog. Tingnan mo ang mga balita, sa mga may kapansanan. Ano ba ang hinahangad nila, di ba? Dapat ba tayong maging kontento? Lola Lee, pwede ko bang gawing kanta ang kwento mo? Siyempre naman. Lola, tapos na ako, kantahan kita. Ang galing, sobrang galing, Lin Chanhao. Ikaw ay talagang isang piles genius ng paglikha ng kalsa. Ang kanta na ito ay sariling likha ni Lin Chanhao. Paano kaya nakanta ito ni Linyang noon? Tiyak na narinig lang ito ni Atlin mula kay Linyang. Walang kinalaman si Linyang sa kanta na ito. Wala siyang talino para likhain ang kantang ito. Sa halip, ito'y patunay sa galing ni Atlin. At sa edukasyon ni Linyang, walang kinalaman. Ganun pala, nagbago talaga si Linyang. Naging makasarili kahit sa araw ng mga ama. Pinipilit pa rin niya si Lin Chanhao. Ang ganoong masama at hangal na ama. Dapat ba siyang magkaroon ng anak na tulad ni Lin Chanhao? Matapos ang malaking pagsubok at dagok na dinanas ni Lin Chanhao, hindi pa rin siya sumuko. Sa halip, nakalikha pa siya ng makabuluhang kanta. Si Lin Chanhao, isa siyang henyo. Nadaya ako ng itsura ni Linyang. Sa kanyang pagkatao, siya'y napakasama. Lutian Wang, ngayon naiintindihan nyo na, di ba? Lin Kaimeng, hindi ba't napakakumbinido ng lahat ng ito? Parang may kusa itong inayos ng isang tao. Hindi mo ba talaga iniisip na ito'y biyaya ng langit sa iyo? Alam mo ba kung gaano kahirap ang lumikha ng isang hit na kanta? Lu Chanwang, ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa debate. Tuloy lang ang panonood. Iplay ang alaala ni Lolo Lin. Kuya Ma, ang anak na babae ni Linyang. Sayang na, halos isang taon na, wala pa ring kanta. Nawala na ang init. Si Linyang ay sobrang mayabang ngayon. Malamang huli na para magsing sa isang ahensya. Kalahati lang talaga ang contract fee, kalahati. Maswerte na nga tayo na pumayag siya. Gusto mo pang kalahatin. At yung bata, si Lin Kimeng. Aw, mataas ang tingin sa sarili. Akala mo talaga sikat na siya. Swerte lang naman yan. Siya? Genius? Walang kwenta. Siya ay Kuya Yang, Tito Lin. Ang anak ko, si Mengmeng talagang henyo. Sa susunod, huwag ko nang maririnig na may masasabi pa kayo sa kanya. Ayoy magsa. Mengmeng, nandito ang tatay mo. Nandito ako. Henyo ka magpakailanman. Handa na ang susunod mong kanta. Tita Lee, Xiao Lin. tikman niyo kutsayang palaman. Araw ng mga ama ngayon, bakit hindi kasama ang anak mo sa bahay? Nandito ka na naman para bisitahin ang matandang ito. Nitong mga nakaraang taon, ikaw lagi ang kasama ko sa pista. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Dapat lang. Ano, kilala ni Linyang si Lola Lee? Taon siya kasama niyo sa pista. Ano ba itong nangyayari? Iba ang itsura ni Linyang ngayon. Ibang-iba sa dati. Kung taon-taon siyang pumupunta sa Home for the Aged para samahan ang matanda, ibig sabihin, mabait ang puso niya. Bakit ganun ang pakikitungo niya kay Lin Chanhao? Ano ba talaga ang nangyayari? Tita Lee, hihingi sana ako ng tulong. Una mo tong paghingi ng tulong sa akin. Anong kailangan mo, sabihin mo lang. Tingnan ninyo. Ito ang anak kong babae. Maganda, di ba? Maganda. Ang anak ko. Gusto niyang gumawa ng kanta. Kapag pumunta siya dito sa Home for the Aged, kunwari hindi niyo siya kilala. Huwag din niyong banggitin ako. At saka, ikwento niyo sa kanya ang istoryang ito para magkaroon siya ng inspirasyon. Bakit hindi ikaw ang magsabi sa kanya? Kung ako ang magsasabi, tiyak na magagalit siya.
At hindi niya iisipin na kanya talaga ang kantang yon. Pero kung kayo ang magkukwento, iba na yon. Eh bakit pa kailangan ganoon? Gusto kong isipin ni Mengmeng na henyo siya. Gusto kong maging confident at proud siya. Gusto kong isipin niya, kahit wala ng tulong ng iba, mag-isa lang siya. Kaya niyang magpatuloy. Kaya niyang magniningning. Tita Lee, babasa ko po ito para sa inyo. Noong bata pa, sa probinsya nakatira si Lola. May puno ng mangga sa bahay nila. Paborito kong gawin araw-araw ang maglaro sa tabi ng ilog pagkatapos ng klase. Naamoy ko ang samyo ng palay. Magandang kwento ito. Nahirapan ka na, Xiaolin. Tandaan mo, Lipo, dapat mong kabisaduhin ito. Nga pala, naisulat ko na ang lyrics. Narito, kung talagang hindi kayang isulat ni Mengmeng, tulungan mo siya. Sige, mauuna na ako. Sige. Lola Lee, ilang oras na kayong nandito? Gusto nyo na bang umuwi? Maghihintay ako ng isang tao. Hello, naghahanap ba kayo ng caregiver dito? Batang babae, samahan mo si Lola ng isang araw, pwede ba? CJ, Halika, maglakad-lakad tayo ni Lola. Bata, magkukwento si Lola sa iyo. Gusto mo bang makinig? gusto ko. Dati pala sa probinsya nakatira si Lola. May puno ng mangga sa bahay nila. Lahat pala ito ginawa ni Lin Yang. Para palakasin ang kumpiyansa ni Lin Chanhao, pinilit niya itong pumunta sa Home for the Aged. Pagkatapos, pinaghanda siya ni Lola Lin ang kantang ito. Sino ba talaga si Lin Yang? Nalinaw na ang katotohanan. Si Linyang talaga ang gumawa ng kanta na ito. Ngayon alam mo na, ang tinatawag mong henyo. Lahat iyon ay binuo ni Lolo Lin para sa iyo. Hindi mo alam ang lahat ng ginawa ni Lolo Lin para sa iyo. Ikaw pa ang nagyayabang. Ginamit mo ang tagumpay mo ngayon para siraan si Lolo Lin. Saan ka kumukuha ng mukha? Kung wala si Lolo Lin, wala ka. Linyang, nakakatakot ka. Sabay-sabay kang gumawa ng 2 hit song. Ang galing mo, hindi maipaliwanag. Pwede sana siyang sumikat sa buong mundo dahil sa 2 kantang ito. Maging top star, pero ibinigay niya ang lahat para kay Lin Chanhao. Ang galing ng lalaking ito. Humihingi ako ng paumanhin sa aking pagiging bastos. At kamangmangan sa iyo. Kung ganito talaga ang sitwasyon, kung gayon, Miss Lin, mali ka talaga. Hindi mo dapat ginawa yon sa isang dakilang ama, kung hindi dahil sa kanya. Wala ka ngayon sa sandaling ito. Si Emarlin dapat ang nasa award stage. Bakit? Bakit ikaw rin ang sumulat ng kantang ito? Hindi mo kayang isulat ang kantang ganyang kalidad. Laging lasing lang, walang interes sa buhay. Paano niya magagawa? Pero nang ikwento niya ito, ramdam ko ang malakas na pagkakaisa. Parang totoong nanasan niya ang kwento. Ang pakiramdam ng muling pagkabuhay at pagpapahalaga sa kasalukuyan, hindi iyon mali. Huwag kayong maloko ni Linyang. Lahat ito ay pagkakataon lang, walang personal na karanasan. Uminom lang at magsaya siya sa buhay. Anong muling pagkabuhay? Si Linyang ay isang lasenggo lang. Walang silbi, paano niya maisusulat ang rice fragrance? Linyang, sabihin mo sa akin, peke lahat ito. Wala kang ganyang karanasan. Lin Kaimeng, hindi mo kilala ang tatay mo, hindi ka ba nagtataka? Bakit laging sumasakit ang ulo ni Lolo Lin? At bakit umiinom siya araw-araw? Lasinggo lang siya, sumasakit ulo dahil sa alak. Nagpapanggap lang sa inyo. Nakakatawa, wala kang alam kay Lolo Lin ngayon. Malalaman mo kung ano talaga ang naranasan ni Lolo Lin. Anong naranasan niya? Uminom lang. Mali ka, pa sa sakit. Sakit. Nakakatawang dahilan. Lolo Lin, okay ka lang ba? Nakita mo na. Nasira na utak niya sa pag-inom. May alcohol dependence na, umiinom pa rin sa ganitong okasyon. Paano pa ito ipagtatanggol? Kahit gumawa siya ng 2 hit song, hindi may tatangging lasenggo siya, isang hopeless na lalaki. Tumahimik ka. Sasabihin ko sa iyo, kinamumuhian ni Lolo Lin ang alak. At ang dahilan kung bakit umiinom siya araw-araw, ay dahil may brain cancer siya. Ano? Brain cancer. Hindi, huwag mong sabihin. Ginoong Lin, malubha ang kalagayan mo. Late-stage brain cancer. Doktor, gaano pa katagal ang buhay ko? Kung walang treatment, 2 taon pa. Hindi sapat, maliit pa si Mengmeng. Hindi talaga sapat ang oras. Doktor,
May paraan ba para maibsan ang sakit? Kung magchemo ka, makakapagpatagal pa ng ilang taon. Pero masyadong masakit para sa iyo. Kailangan mo bang pag-isipan? Hindi na kailangang isipin. Basta't makasama ko ang anak kong babae. Gagawin ko ang lahat. Sage, Paano nangyari? Bakit ka nagkaroon ng brain cancer? Bakit? Wala akong nakikitang sintomas sa iyo. isang pasyenteng may terminal brain cancer, na natiling matatag dahil sa pagmamahal sa anak, at naging dahilan pa para maging henyo siya. Ito, impossible ito. Isang pasyenteng may brain cancer, hindi dapat masyadong gumamit ng utak, hindi makakapag-concentrate sa isang bagay, lalo na sa pagsusulat ng kanta. Dok, inaantok ako palagi pagkatapos uminom ng pain reliever. Wala akong sapat na oras ngayon, kailangan kong alagaan ang anak ko. At kumita pa ng pera, may iba bang paraan? Napali pamalit sa pain reliever. Meron naman. Pwede kang uminom ng alak para mamanhid ang nerbiyos. Mas mababa lang ang epekto nito kaysa sa pain reliever. Hindi mo kakayanin, Jilin, at ngayon. Kailangan mong magpahinga ng husto. Halong sayo. Okay lang, kaya ko. Kaya pala ito ang dahilan kung bakit umiinom si Jilin. Para mas mapagtuunan niya ng pansin si Lin Chanhao. Tinanggap ni Lolo Lin ang lahat ng paghihirap sa mundo para sa iyo. Pero paano mo siya tinrato? Siya ba yung lasenggong sinasabi mo? Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito? Paulit-ulit mong sinasabi na hindi si Lolo Lin ang gumawa ng Dao Chiang. Yung kaanasan ng muling pagkabuhay sa susunod. Maintindihan mo kung ano ang pinagdaanan ni Lolo Lin. Hindi pwede. Kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong tapusin ang kanta para kay Mengmeng. Umiinom ka na naman. Wala kang karapatang pakialaman ako. Huwag mong isipin na dahil nakagawa ka ng isang kanta. Magaling ka na. Bakit mo ako tinititigan? Kung ayaw mong tanggapin, pumunta ka sa labas at maging mas successful kaysa sa akin, kung hindi. Susundin mo ako habang buhay. Sinusumpa ko, mas magiging successful ako sa iyo ng 10,000 beses. Gagawin kong muling kilalanin mo ako. Mengmeng, pasensya na. Hindi dapat kita sinabihan ng ganoon, tatay. Pero wala na talaga akong oras. Ako na lang ang sisihin. Naisip niya na gawin ang sarili bilang isang inayawan ng anak niyang babae. Tapos sa tamang oras, sasabihin ang tamang salita. Para mag-isip at maghambing ang anak niya. Parang simpleng linya lang. Pero sinindihan nito ang kayabangan at liwanag sa puso ni Lin Chanhao. Ang laking ama talaga. May terminal brain cancer siya. Nagtatrabaho pa para mabuhay. Nag-aalaga pa sa anak, ginawa pa ang sariling masama. Gumawa ng kalaban sa isip ng anak. Para may goal ang anak, magsumikap para matalo ang kalaban. Para kay Lin Chanhao, nagchemo siya, mura lang gamot. Paano niya nagawa yon? Sa walang katapusang trabaho. Di pa siya naintindihan ng anak. Paano siya nabuhay? Di ko na mapigilan. Kailangan kong pigilan. Kailangan kong magtiis. Mabuhay. Para kay Mengmeng. Kailangan kong mabuhay. Linyang, dapat kang maging matatag. Di pa tapos ang misyon ko kung mamatay ako. Paano na si Mengmeng? Paano siya mabubuhay mag-isa? Pag inapi siya, paano? Diyos, di ako susuko sa'yo kailanman. Mengmeng. Sana sa hinaharap pag may problema, di ka tatakbo. Para sa iyo ang kantang Daoxiang. Ganito pala, ginamit niya ang pagmamahal ng ama. Ginamit ang buhay niya para gawin ang kantang ito. Sa pinakamahirap na panahon, si Linyang ang nagdala ng lahat gamit ang dakilang pagmamahal ng ama. Walang nakakaalam kung gaano siya kawalang pag-asa noon. Pero sa kawalan ng pag-asa, sumiklab ang di kapani-paniwalang lakas niya. Dakilang ama. Lin Qimeng,
Naiintindihan mo na ba? Dapat maganda ang buhay niya dahil sa talento niya. Pero hindi, pinilit niyang mabuhay para sa'yo. Ito ba ang kite na sinasabi ninyo? Ito ba ang walang kwenta na sinasabi ninyo? Kahit mawalan si Jilin ng lahat ng proteksyon at edukasyon para sa anak. Ginamit niya ang sariling paan, punay na dakilang edukasyon. Dakila, maliit na papuri lang yon para sa kanya, Lin Chanhao. Napatunayan, si Jilin ay hindi kite na sinasabi mo. Siya ay isang dakilang ama. Kung wala siya, wala ka ngayon. Lahat ng tagumpay mo, dahil kay Jilin. Lahat ba to ay inayos mo? Mali ba talaga ako? Kahit pa isulat ni Linyang ang dalawang awiting to. Ano naman? Pwede bang ipagkait? Huwag nating kalimutan. Hindi lang siya isang rina ng awit, kundi rina rin ng pelikula at telebisyon. Siya ang natangil ng pelikula, telebisyon at awit. Lahat to ay dahil sa sarili niyang pagsisikap, at Lin. Lahat ng kagumpay mo ngayon, dahil yan sa'yo. Walang kinalaman si Linyang. Ang dalawang awiting to talagang kailinyang. Pero kung dalawang awitin lang to ang meron ako, magkakaroon kaya ako ng tagumpay ngayon? At ang paghingi ng tawad, lalo na hindi. Dahil hindi siya karapat-dapat. Lin Qimeng, nagbubulag-bulagan ka pa rin? Kahit isang paghingi ng tawad, ayaw mo pa? Hindi mo ba nakikita ang sakripisyo ni Lolo Lin para sa'yo? Rina Lin, sa tingin ko, medyo sobra ka na. Aminado ako, bago mo ibigay sakin ang awiting to, ang bait mo sakin. Pero pagkatapos, ano ang ginawa mo sakin? Tinanggihan ang hilig ko, kinainisan ang pangarap ko, nanakit ng basta-basta. Sinira ang kinabukasan ko. Sabihin nyo, may ganoong ama ba? Na kailangan ko humingi ng tawad? Karapat-dapat ba siya? Dahil ba sa sakit, nagbago na ba si Jilin mula noon? Ang lalaking puno ng pagmamahal ng ama, lubusan siyang nagbago. Nagsimulang maging kampante, naging pabaya. Pagkatapos noon, lahat ng pagsisikap at pag-unlad niya ay naglaho. Naging walang kwenta, puro reklamo at pagkalulong na lang. Noong pumasok ako sa showbiz, buti na lang may kilalang direktor na nakahanap sa akin. Ito sana ang pinakamagandang pagkakataon para sumikat ako. Siya ang nanapak sa direktor. Halos kalahati ng showbiz ay nagban sa akin dahil dito. Siya ang sumira sa akin. Posible, masyadong masakit ang brain cancer. Sa ilalim ng bigat ng sakit at pamilya. Iyak na hindi niya kayang dalhin ang pasa ng buhay, bumigay ang damdamin. Kahit na magkaroon ng mental breakdown, malamang. Sapat yon para baguhin ang isang tao. Mabuti talaga si Linyang. Pero kung tulad ng sinabi ni Rina Lin, na nagkaroon siya ng mental problems pagkatapos, malaking dagok talaga yon kay Rina Lin. Ang unang bahagi ng buhay niya ay talagang mahirap. Sayang lang, ganoon ang tadhana. Ang pag-angat ni Rina Lin ay hindi aksidente, kundi tiyak. 3 taon para maging rina ng pelikula, telebisyon at awit, dumaan sa hirap. Sabay nating saksihan ang kanyang pag-angat. Tingnan mo, nanalo ako. National New Female Singer. Nalampasan kita. Isang awit lang sumikat, ilang minuto ka lang maaalala ng mga tao. Nagmamalaki. Ako ang National New Female Singer. Ano naman ang new female singer? Maraming bagong mga awit bawat taon. May ilang nakalusot lang. Ang init lang ay ilang buwan. Akala mo artista ka na. Ako. Huwag kang magalit kung kaya mo magpelikula ka, maging best actress. Sa ganoon, rerespetuhin kita, kaya mo ba? Kaya ko. Gagampanan ko ang bida, magiging best actress ako. Ipapakita ko sa'yo, pangako. Mula noon, nagsipag akong mag-aral ng acting at lines. At hindi na sayang ang pagsisikap ko. Nakuha ko ang tiket papuntang showbiz. Maraming direktor ang lumapit sa akin. Kasama na ang ilang kilalang direktor. Nagsimula na ang aking showbiz career. Pero sinira niya lahat yon, tingnan mo. Ang daming script, papasok na ako sa showbiz. Magiging artista na ako. Ano nang ina yan? Hindi mo ba sinabi, hindi ako pang pelikula at artista? Ngayon, may gusto ng script na naghihintay sa akin. Binigyan ako ng mga direktor ng bida. Rebirth, I will be the campus belle. Chasing dreams in showbiz. Anaconda's Wrath. Lenny. Bakit mo itinapon ang script ko? Halatang mga mumurahing gawa lang yan. Ligimeng, lalong lumalala ka. Ang mga gulo-gulong palabas na yan. Ano pa ang magagawa kundi sirain ang imahe mo? Gusto mo pang maging best actress? Ano nang magagawa ko, baguhan lang ako. Wala akong koneksyon kung hindi to ang tatanggapin ko. Ano pa ang tatanggapin ko, akala mo gusto ko. Sabi ko na, kung hindi mo kaya, mag-give up ka na.
Ano nang ingay, kasalanan mo yan kung wala kang kakayahan. Ano nang iyak, walang kwenta. Ang mga magulang ng iba, ini-encourage ang anak. Sinusuportahan ang anak, ikaw. Ano pa ang ginagawa mo kundi hinahamak ako? Edukasyon to, kung hindi mo kaya, mag-give up ka na. Hindi ko kailangan ng edukasyon mo. Ipapakita ko sa'yo, aabot ako sa pinakamataas. Tao po, bahay po ba ito ni MS Lin Kimeng? Sino ka? Magpapakilala ako si Lee Sing. Direktor ako, narinig mo na ba ako? Noon lang nakagawa ng pelikula, Road Trip, nakatanggap ng nominasyon sa Cannes. Oh, kayo pala. Kumusta, Director Lee? Kakapanood ko lang ng pelikula niyo, ang ganda. Salamat. Ganito kasi, MS Lin. Meron kaming bagong pelikula sa sinihan, 1 milyon ang puhunan. Napakaganda nyo, gusto ko kayong imbitahin bilang bida. Ako, bilang bida niyo, Tama, MS Lin bagay na bagay kayo. Kaya, 5 milyon ang talent fee. Payag ba kayo? syempre naman. Payag ako. MS Lin, mag-ayos-ayos muna kayo. Mamaya, samahan nyo ako sa mga investor. Ipirmahan na natin ang kontrata ngayon. Sige, sandali lang po, pupunta na ako. Sage, huwag magmadali. Hintayin kita sa baba. Nagawa ko. Talagang para sa akin ito. Pelikula sa sinihan, 1 milyon ang puhunan. Hindi na ito yung basurang pelikula na sinasabi mo, di ba? Swertihan lang. Lin Kimeng, ipapaalam mo sa kanya. Gago ka, hinampas mo ako? Gago. Nagbabalak ka pa sa anak ko. Tigil, anong ginagawa mo? Kung lalapit ka pa sa anak ko, papatayin kita. Nababaliw ka na, Lin Kimeng. Hindi na tayo magtutulungan sa pelikulang ito. Director Lee, may maliwanag na pagkakamali dito. Linyang, humingi ka ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad. Karapat dapat mo siya. Ito ang unang pelikula ko sa sinihan. Sisirain mo ba ako? Kung sisirain ka ng paghampas sa kanya, gusto ko nga yon. Lin Kimeng, ito ang tatay mo. Mabuti ang intensyon ko. Hinampas pa ako. Ang yayabang nyo, di ba? Huwag na tayong magtulungan, kailanman. Hindi lang yon, ipagbabawal ko siya. Mabuti nga. Linyang, Hintayin nyo lang, Lin Kimeng. May kapalit yan sa hinaharap. Linyang, alam mo ba ang ginawa mo? Sinira mo ang karera ko sa pag-arte. Nagtaasan lang naman kami ng boses. Kailangan bang sirain mo ako ng ganito? Kung nasira na. Umuwi na tayo. Para maghiganti sa akin, sinira niya ako. Ipinagbawal ako ni Director Lee ng kalahating taon. Wala akong nahanap na trabaho. Alam niyo ba ang nangyari sa akin nitong kalahating taon? Paano ba ito nangyari? Araw-araw, si Lin Chanhao ay pumupunta sa set para makiusap, nagmamakaawa. Ito ang pagmamahal ng ama ni Lin Chanhao mula kay Lin Yang. Tulad ng sinabi ni Lin Chanhao, mula nang magkasaki si Lin Yang, naging malupit, makasarili, at masama siya. Noon, baguhan pa lang ako. Ang makakuha ng pagkakataon sa pelikulang ipalalabas sa sinihan ay napakahirap at lahat ng ito ay sinira niya. Hinadlangan pa ako. Siguro, napakahirap ng buhay ni Lin Chanhao noong hinadlangan siya. Mahirap talaga, pero buti na lang nagpatuloy ako. Pinagbutihan ko at nagpursigi, kaya naantig si Boss Zhang. Noon, may proyekto si Boss Zhang na sikat. Ang The Wandering Mars at swerte ako. Napili akong baguhan ni Boss Zhang. Kaya pala ito ang daan ni Lin Chanhao para umangat. Doon, umangat si Lin Chanhao. Ang The Wandering Mars ay napakasikat noon. Kumita ng 1 bilyon sa buong mundo. Nanalo ng maraming parangal. Naging alamat sa pelikula. Dinala rin ang sifi ng Tsina sa ibang bansa, sa buong mundo. At ito rin ang naging daan ni Lin Kimeng bilang Best Actress. Mula nang mahadlangan si Lin Chanhao, hanggang sa maging bida sa The Wandering Mars. Nakita ko mismo kung gaano siya nagpursigi. Kahit na Invisible Wings at Rice Fragrance ay sayo. Pero sa larong ito ng buhay, ako ang nanalo. Ang tagumpay ko, walang kinalaman sayo. Ganito si Lin Chanhao. Sa kanya, walang pagsuko sa diksyonaryo. Nang magsimula siyang mag-aral, magpursigi, at maging liwanag, naging siya ang pinakamagandang batang henyo. Parang hindi siya napapagod, walang takot sa pag-angat. Lumampas siya sa isa't isang hadlang. Tumawid sa iba't ibang industriya. Naging siya ang pinakakinang. Kahit walang invisible wings, walang rice fragrance. Saan man siya naroroon, si Lin Chanhao ay may matatag na paniniwala, umaangat ng pambihira, namangha ang mundo. Lin Chanhao, ikaw ang pinakamagaling. Boss Zhang, ngayon naiintindihan niyo na. Kailangan ko pa bang humingi ng tawad? Sa taong, sinira ang buhay ko para lang maghiganti, karapat dapat ba siya? Lin Kimeng, gusto mo bang malaman ang katotohanan? Ano pang katotohanan?
Ang katotohanan kung bakit hinampas ni Lin Yi si Litsing. Ang katotohanan kung bakit kita pinalampas at kinontrata. Hindi ba malinaw na ang katotohanan? Ipatuloy ang pagplay ng memorya ni Jilin, Ji Zhao. Tapos na ang bagay. Ang tanga-tanga nitong si Lin Qimeng. Narinig na may naghahanap sa kanya para gumawa ng pelikula. Sobrang tuwa. Sabi ko dalhin ko siya para makipagkita sa investor. Nag-ayos pa siya ng mukha ng kusa. Hindi man lang mag-isip. Ano ba naman ang karapatan niya para maging bida? Ji Zhao. Mamaya, dadalhin ko na siya sa kwarto mo. Sedge, mag-enjoy ka. Ang tanga talaga, akala niya madali lang sa showbiz. Kung hindi ka nagkagusto sa kanya, hindi ko siya papasukin sa pelikula. Pero maganda naman talaga siya. Ji Zhao, pagsawa ka na, tandaan mo ang usapan natin ha. Sitch, susunod na pelikula, ako ang magpupondo. Salamat, Ji Zhao. Ano? Easily, gusto lang pala niya akong gawing laruan ng investor. Kaya pala si Jilin, hindi para maghiganti kay Lin Tianguo. Kaya niya sinuntok si Litsing. Sinagip niya si Lin Tianguo. Kasalanan ni Lin Tianguo ang lahat. Kung wala si Jilin, ano kaya ang mangyayari sa iyo? Mas nakakatawa pa. Akala mo pa, para maghiganti sa iyo. Kaya niya sinuntok si Litsing. Kaya mo siya kinamumuhian. Nakakatawa ba? Bakit hindi mo sinabi? Pagdating sa talento at sipag mo, mas nakakatawa. Hayaan mo, sasabihin ko sa iyo ang isang masakit na katotohanan. Ang dahilan kung bakit ikaw ang naging bida sa Mars Wonder. Walang kinalaman ang sipag at talento mo. Ang script kong ganito, hindi kukuha ng baguhan para maging bida. Lalong hindi ka mapapansin. Bakit ako ang napili? Siyempre, dahil kay Jilin. Siya na naman. Kung hindi sinabi ni Jilin na ikaw ang gawing bida, paano kita mapapansin? Paano ka magkakaroon ng tagumpay ngayon? Impossible. Zhang, wala kayong koneksyon noon. Ang estado at posisyon ninyong dalawa parang langit at lupa. Paano niya kayo mapag-uutos? Ji Zhang, hindi makatuwian yon. Lin Kaimeng. Napakakaunti ng alam mo sa tatay mo. Ang taong nakasulat ng 2 hit na kanta. Hindi basta-basta. Mali kayong lahat. Hindi nyo kayang isipin ang kapangyarihan niya. Ipatuloy ang pagplay ng memorya ni Jilin. Ipapakita ko sa inyong lahat. Kung paano niya sinuportahan mag-isa ang buong industriya ng entertainment. Anong kapangyarihan mayroon siya? Lalong hindi niya kayang buhatin mag-isa ang buong industriya. Nakakatawa. Hindi naman siya galing sa showbiz. Zhang, sobrang exaggerated na ng sinasabi mo. Lolo Lin, ngayon araw na ipakita mo ang lahat sa lahat. Oras na para ibunyag ang lahat. Ipagpatuloy ang memorya ni Lolo Lin. Meng Meng. Mga basurang palabas na to, mauubos lang lahat ng iyo. Ibibigay ng tatay mo ang pinakamagandang resources sa mundo. Dahil ikaw ang paborito kong anak. Ang unang pelikula mo, dapat babae ang bida. At dapat isang blockbuster na magpapamangha sa mundo. Gagawin kitang pinakakinang na bituin, anak. Ji Zhang, 5 milyon lang kita ng bagong pelikula. Lubog tayo sa lugi nitong mga nakaraang taon. Wala kahit isang palabas natin ang kumita. Sa tingin mo, hindi talaga tayo para sa industriyang to? Ji Zhang, susuko ka ba? Kailangan nating magtiyaga. Baka sa susunod na palabas, makabawi tayo. Hindi ako ang gustong sumuko. Ang kapital ang sumuko sa akin. Sa mga pelikulang ginawa natin. Naubos na ang lahat ng pera. Kanina lang. Huling shareholder, umalis na rin. Wala ng pondo para sa susunod na palabas. Wala na bang pag-asa? Ji Zhao. Sumuko ka na. Sino ka? Isang taong makakapagligtas sa'yo. Ligtas ako? May isang babae. Ang pangalan niya ay Lin Qimeng. Gusto niyang umarte. Sana bigyan niyo siya ng pagkakataon. Akala ko sino, naghahanap lang pala ng papel. Tungkol sa sinasabi mong Lin Kaimeng. Narinig ko nga siya, pero baguhan lang, kumanta lang ng 2 kanta. Isang baguhan, bakit niya inakala? Na makukuha niya ang papel ko bilang bida? Nakakatawa. Kahit bangkarote na ang kumpanya namin, ngunit kami pa rin ang nangungunang director at producer sa bansa. Bakit siya ang magiging bida ko? Nangungunang direktor, producer. Sa paningin ko, walang halaga. Ikaw, May 1 milyon sa card na ito.
Pumayag sa kondisyon ko, ako ang magiging investor ninyo. 1 milyon lang. Hindi ko yan pinapansin. Paano kung bibigyan pa kita ng script na may 1 bilyong kita sa takilya? Anak, sino ka ba? 1 bilyong kita sa takilya? Nakakatawa talaga. Bakit hindi mo muna tingnan? Dito sa akin. Aw, hindi bababa sa 100 o 12 ng tao ang nagpapadala ng script sa akin. Pag sinabi kong tingnan mo, titingin ka ba? Lumayas ka na. Bibigyan kita ng 1 sigarilyong oras. Ayoko na maghintay kahit 1 segundo. Umalis ka na, Boss Hang. Ito na siguro ang huling pagkakataon natin. Mukhang sobrang kumpiyansa siya. Tingnan na lang natin. Ang ganda ng script na ito. Talagang walang katulad, walang makakapantay. Boss Hang, kung may ganitong script, siguradong makakagawa ako ng 10 bilyong blockbuster. Masama ang pakiramdam ko. Tumigil na ako. Tandaan ang hinihingi ko. Si Meng Meng ang dapat na bida sa seryeng ito. At saka, sa lahat ng proyekto ng kumpanya nyo, siya ang dapat palaging bida. Walang problema, gusto ko lang itanong. Ano ang relasyon nyo sa kanya? Anak ko siya. Kaya pala, sa tulad mong ama. Sobrang swerte niya, hahanapin na namin siya para pirmahan. Sandali, may isa pa, huwag niyong sasabihin na ako ang tumulong sa kanya. Kung hindi, kanselahin ang deal. Bakit? Dahil gusto kong maging kumpiyansa siya. Ikaw. Ikaw pala ang manunulat ng The Wandering Mars. At ang tagong boss ni Boss Zhang. Ano, ang investment company ni Boss Hang ay sumakop sa buong showbiz, trillions ang halaga. Si Linyang pala ang tagong boss nito. Anong klaseng tao ba siya? Mayroon siyang napakagaling na talento at mata sa pamumuhunan. At may brain cancer pa siya, sa gitna ng matinding sakit. Paano niya nagawa iyon? Nakakatakot talaga. Lin Keimeng, hindi mo inaasahan to. Ang ama mong laging minamaliit ay ang taong hindi mo kayang abutin sa buong buhay mo. Siya ang lalaking nasa tuktok ng showbiz. Lahat ba ng sumunod na serye, siya rin ang sumulat? Pagkatapos ng The Wandering Mars na kumita ng 10 bilyon. Charlotte's Annoyance at lahat ng top grossing hits. Lahat galing kay Boss Lin, siya ang lumikha ng Chinese entertainment. Nagbuhat siya ng buong industriya mag-isa, hindi ba akala mo? Kaming tatlo ay nauto ni Boss Lin, kaya namin siya sinusunod. Nakakatawa. Ngayon alam mo na kung bakit, kaming tatlo ay mga kinatawan lang ni Linyi. Ikaw rin ba? Ama. Forget Love Potion, Glorious Years, Sailor, lahat ng hit songs ay isinulat ni Linyi para sa akin. Nagpapakilala ka bilang triple threat queen ng pelikula, TE at musika. Nakakatawa talaga. Ang tunay na hari ay si Linyi. Ang nagtatag ng Chinese entertainment, Lin Yang. Paano niya nagawa yon? Siya ang tunay na henyo, walang kapantay sa mundo. Sa mga nakaraang taon, hindi mo ba napapansing napakadali ng takbo mo? Hindi mo ba talaga inisip na ikaw ang henyo? Ito lang, si Linyi ang tahimik na naghahanda ng daan para sa iyo. Tahimik na nagbibigay sa likod. Sa lahat ng drama ko, ikaw ang bida. Hindi mo ba naisip kung bakit? Hindi dahil magaling kang umarte, kundi dahil kay Linyi. Nakasama mo ako sa unang pagkakataon mong umakyat ng entablado. Hindi dahil swerte ka, kundi dahil kay Linyi. Kaming tatlo sa utos ni Linyi, sa iba't ibang paan, ay nagbigay sa iyo ng malaking tulong, mas nakakatawa pa. Akala mo henyo ka, akala mo pabigat si Linyi. Sinira ang buhay mo. Pero naisip mo ba, na umabot ka sa puntong ito? Ay dahil tahimik na nagbibigay si Linyi sa likod para sa iyo. Si Linyi ang nagtagumpay sa iyo. Kaya walang kinalaman sa akin ang lahat, tama ba? Ito pala ang katotohanan. Si Lin Chanhao ay hindi pagbangon ng isang henyo, kundi resulta ng pagpapalaki ng isang dakilang ama. Si Jilin ay karapat-dapat igalang, karapat-dapat hangaan. Napakadakila talaga ni Jilin, dakila.
Kayo naman, sa huli hindi pa rin tumupad sa pangako. Paumanhin, pero kailangan naming gawin ito. Napakahirap talaga ng pinagdaanan ninyo. Lin Kimeng, hanggang ngayon. Hindi ka pa magsosorry kay Linyi? Alam mo ba, sa mga taong ito, kung gaano kahirap ang tiniis ni Linyi para sa iyo. Sa loob ng 15 taong ito, nalapit na sa katapusan ang buhay ni Linyi. Dahil sa iyo siya ayaw sumuko, nagtiis hanggang ngayon. Mula nang mag-isa siyang magkasakit at magpalaki sa iyo. Ang puso ni Linyi ay matagal ng tigang, lahat ng industriya ay nalanta. Ang meron lang, walang katapusang yelong kuweba na hindi nakikita ang araw. Ang kasama niya, ang mahaba at madilim na gabi. Ikaw. Paumanhin Linyi, sorry. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lahat. Ako ang nagkamali sa iyo. Ngunit hindi ako nagsisisi. Hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Alam mo ba kung ano ang gusto ko? Ang gusto ko lang ay isang buong pamilya. Pinatalsik mo ang nanay ko, nawalan ako ng ina, nawalan ng pagkabata. Hindi ako hihingi ng tawad sa iyo, kailanman galit ako sa iyo. Tama, bagamat ikaw ang naging dahilan ng pagiging Lin Tianhao. Ngunit hindi ka isang mabuting ama, lalong hindi isang mabuting asawa. Bagamat ikaw ay isang henyo, nagaguyod ng buong industriya ng entertainment sa sina ng mag-isa. Ngunit ikaw ay laging may pagkukulang kay Li Wei at Lin Tianhao. Wala tayong magagawa, walang perpektong tao sa mundo. Ito ang panghabang buhay na pagkakamali ni Linyang. Mga kababayan, kakakuha ko lang ng balita. Ang ina ni Lin Tianhao na si GNG, Li Wei, matapos ang global livestream, napanood ang ating programa. Narating na ngayon ang livestream venue. Dumating na ang nanay ko. Ang ina ni Lin Tianhao. Bigyan natin ng papuri si GNG, Li Wei. Meng Meng, Nanay, Meng Meng. nanay, sa loob ng 15 taon, palagi kitang inisip. Meng Meng, ako ang may kasalanan sa iyo. Sobrang takot talaga ako sa tatay mo. Natatakot akong saktan niya ulit ako, kaya hindi ako naglakas loob na hanapin ka. Sa loob ng maraming taon, lagi din kitang inisip. Kawawa ang mga magulang sa mundo. Medyo sobra nga ang ginawa ni Linyang. Hindi niya pinayagang makakilala ang mag-ina. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Linyang, bumalik na ako. Kalimutan na natin ang mga nangyari noon, pwede ba? Mula ngayon, ang tatlo nating magkakapamilya, mamumuhay ng masaya. Pwede ba? Nanay, ganoon na lang ang ginawa niya sa iyo, handa ka pa rin patawarin siya. Para sa iyo, handa ang nanay sa lahat. Nanay, Napakadakila talaga ni Liu Wei. Kahit na nakaranas ng ganoong kalaking paghihirap, hindi pa rin niya iniwan si Linyang. Isang tunay na dakilang babae, ang tagumpay ni Lin Tianhao. Sa ngayon, hindi lang pala si Linyang ang may kredito. Malaki din ang kinalaman ni Liu Wei. Isang ganoong kadakilang ina. Ang siyang nagbigay kay Lin Tianhao na natatanging karakter at mangal na ugali. Ang talento ni Lin Tianhao at ang pagsasanay ni Linyang ang nagdala sa kanyang kasalukuyang katayuan. Emi, mga tanga. Linyang, Linyang, hindi ko inaasahan na makakaligtas ka. Lalong hindi ko inaasahan na ang pabigat na si Lin Kimeng ay magiging isang tanyag na mang-awit at magkakaroon ng ganitong kayamanan. Sana hindi ako umalis noon, pero buti na lang. Ngayon, lahat ng kayamanang ito ay akin na. Linyang, magbalikan tayo. Impossible. Hindi tayo magbabalikan. Huwag kang maghangad na maging ina ni Meng Meng muli. Huwag kang maghangad. Linyang, pinatawad ka na ng nanay ko, huwag kang magpakamalabis. Meng Meng, makinig ka sa akin. Hindi siya mabuting babae, hindi siya karapat-dapat maging ina mo. Pumunta siya rito. Dahil lamang sa tagumpay mo ngayon at sa ating kayamanan. Pera lang ang nasa isip niya. Huwag mong siraan ang nanay ko, hindi siya ganoong klaseng tao. Linyang, nagkakamali ka. Li Wei, ang nasa isip mo ay malinaw na malinaw sa akin. Sinasabi ko sa'yo, habang ako'y nabubuhay, hindi mo makikilala si Meng Meng. Huwag kang maghangad. Sige, ayaw mo kilalanin ang nanay ko. Ako ang kikilala. Halika, nanay. Wala na tayong kinalaman sa kanya. Meng Meng, Hindi ka karapat-dapat maging ama ko. Linyang, hindi mo ako kayang talunin. Sa huli, ako pa rin ang nanalo. Ginamit mo ang lahat. Para sanayin si Lin Kimeng, para saan?
Sa huli, ako ang nakinabang, habang ikaw ay nananatiling ang mabait na ama sa puso ni Lin Kimeng. Lolo Lin, Lolo Lin. Ang lihim mong itinatago, hindi na kailangan. Panahon na para ilantad ito. Tumigil ka. Lin Kimeng. Hindi ka ba nagtataka kung bakit noong bata ka pa? Ginawa siya ni Lolo Lin na iyong kaaway sa isip at nagtagumpay ng hindi nagpapakilala? Dahil may utang siya sa akin at sa nanay ko. Mali ka. Kasi gusto niyang palakasin ang iyong self-respect at kumpiyansa. Akala mo ba talagang tumakas ang nanay mo dahil sa pananakit ni Linye? Kaya tumakas? Mali. Lahat mali, Linyi. Oras na paakunin ang memoryang ito at ipakita sa kanya. Narito na ang katotohanan. Ano pang palusot ang gusto ninyong gawin para kay Linyang? Lin Kimeng. Pagkatapos mo mapanood, maintindihan mo. Ano? Panoorin kung paano niya sinaktan ang nanay ko. CJ, paano niya sinaktan ang nanay ko? Sandali, hindi ako sang-ayon na kunin ang memoryang ito. Bakit? Ang karanasang ito ay walang hanggang sakit para sa akin. Tuwing nananaginip ako, nagigising ako sa takot. Dahil dito, ako ay nagkaroon ng malalang trauma. Dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon pa ako ng depression. Ngayon, para sa iyo, handa na akong magpatawad sa nakaraan. Huwag na nating saktan pa ang sugat ng nanay, sige na. Nanay, sa hinaharap, tuluyan na tayong iiwan ang gagong ito. Galit ako sa iyo, gago ka. Mengmeng, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Huwag na nating kunin ang memoryang ito, isipin mo na lang. Ang mga taong inalagaan kita. Pangako mo sa akin ng isang bagay, huwag kang makikilala sa kanya, sige. Habang buhay kitang pamumuhian. Linye, ipakita mo sa kanila. Linyi, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi na kaya ni Linyi. Kailangan nang ipakita ang memoryang ito agad. Kung hindi, magiging biktima ng kawalang katarungan si Linyi. Bilisan, ipakita na. Huwag, huwag. Mahal, handa na ang pagkain, kain na tayo. Kainin mo na, tapusin mo. Sa hapon, titingin tayo sa school district house, kung pwede. Kunin na natin. Sobrang sikat ng bahay na yon. Huwag na tayong pumunta. Bakit? Ako. Nawala ang pera. Nasaan ang pera? Akala ko makakabawi ako sa pagsusugal. Hindi ko inaasahang mawawala ulit. Nagsugal ka ulit? Yung dati pang 1 milyon, hindi na ako magsasalita. Ang 800,000 na ito ay para sa school district house ni Mengmeng. Paano mo nagalaw ang perang ito? Mahal, mali ako. Hindi na ako susugal ulit. Ilang beses mo na sinabi yan? Sinusumpa ko, pangako ko ito na ang huli. Brain cancer. Late stage. Hiwalayan na tayo. Ano? Hiwalayan? Naubos ko na ang pera para sa gamot. Nakasanla na rin ang bahay. Nagsugal ka na naman? Wala namang lunas ang cancer. Kahit magkano ang gastusin, pareho lang ang kalalabasan. At saka, may bit-bit pa akong pabigat. Hindi mo ako pwedeng pabigatan. Kailangan nating maghiwalay. Sa'yo ang bata. Huwag mong hadlangan ang pag-asa ko ulit. Anak mo naman si Mengmeng. Paano siya kung mamatay ako? Paano siya mabubuhay? Ano ang pakialam ko kung mabuhay siya o mamatay? Tapos na usapan, ito na ang desisyon. Huwag mo na akong hanapin. Tatay. Tay, nasaan si nanay? 3 araw na siyang hindi umuwi. Tumawag ako sa kanya, pinagtabuyan niya ako. Bakit ayaw na sa akin ni nanay? May nagawa ba akong mali, Mengmeng? Ganun ba ako kasuklam-suklam sa kanya? Kapag sinabi ko ang totoo, magkakaroon ng inferiority complex si Mengmeng. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Kasalanan ko lahat ito. Natalo ako sa sugal. Pinilit kong bayaran ng nanay mo ang utang. At sinaktan ko pa siya. Hindi na kinaya ng nanay mo kaya umalis na siya. Mengmeng, ang nanay mo ang pinakamabuting ina sa buong mundo. Mahal na mahal ka niya. Ang tatay mo ang may kasalanan. Pasensya na sa'yo, anak. Iniwan mo ako. Niloloko mo ako. Mengmeng.
May dahilan ang nanay noon. Hindi maganda ang ugali ko. Natatakot akong hindi kita mapalaki ng maayos. Tignan mo, maayos ka naman ngayon, di ba? Patawarin mo na ang nanay. Anak, sige na. Madali lang sa'yo magsalita. Alam mo ba ang hirap na dinanas ko sa mga nakaraang taon? Akala ko may mabuting ina ako. At masamang ama. Pero mali pala ang lahat. Pinahiya mo ako sa tatay kong nagpakasakit sa pag-aalaga sa akin. Lolo Lin, Tay, gumising ka. Pakiusap, buksan mo ang mata mo. Tignan mo ang walang utang na loob mong anak. Ganito ang ginawa mo para sa akin. Tapos, naisipan ko pang hamakin ka sa araw ng mga ama. Hindi ako karapat dapat maging anak mo. Tay, gumising ka. Linyang, harapin mo ang katotohanan. Gaano ka man magpursige? Ilang taon na lang ang natitira sa iyo. Sa limitadong panahong ito, kailangan mong maging kabaligtaran ni Mengmeng. Ngunit kahit papaano, pag alis mo, hindi ka maliligaw. Hindi ka magiging walang silbi, Linyang. Ito ang misyon mo. Lin Kaimeng. Maaming pagkakataon ang ibinigay namin ngayon para humingi ka ng tawad. Ngunit wala kang nag-grab kahit isa. Hanggang sa huling sandali ni Lolo Lin, hindi niya narinig ang isang paumanhin o ama mula sa iyo. Alam mo ba, sa aming mga mata, si Lolo Lin, siya ang aming sandigan. Walang pag-alinlangan. Noong mga nakaraang araw, nang malaman niyang malapit na siyang mamatay, natakot siya. Ngunit alam mo ba kung ano ang kinatatakutan niya? Naalala ko, nagpanik siya noon. Akala ko takot siyang mamatay, ngunit umiling siya. Sinabi niya, takot siyang hindi ka mabuhay ng maayos. Kahit ang kamatayan ay hindi niya kinatatakutan. Kinatatakutan niyang hindi ka mabuhay ng maayos. Ama, Mengmeng, hindi ka kailanmang iwan ng iyong ama.